Movie recap Tagalog here. Si Hana ay isang dalagang walang asawa. Lumaki siyang panganay sa kanilang pamilya at siya ang naging pangunahing tagapagtaguyod ng kanilang kabuhayan, kaya't nahubog sa kanya ang matinding pananagutan. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, ngunit natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan, hindi pala siya tunay na anak ng pamilyang kinagisnan niya. Kaaway pala ng kanyang mga tunay na magulang ang pamilyang ito at ginamit lamang siya ng kanyang huwad na mga magulang. Nagsisimula ang serye kay Hana, isang maliit at cute na batang babae, ngunit naging malupit sa kanya ang buhay mula pagkabata. Siya ay ipinanganak na ulila, lumaking nagdurusa, at nang dumating ang araw na siya ay inampon ng isang pamilya, ito pa ang isa sa pinakamasasamang pamilyang maaari niyang mapasukan, mga kaaway imbes na maging mga tagapangalaga. Isa sa kanila ang isang babaeng nagngangalang Kim Ju, isang malupit na babae na animoy halimaw. Laging pinapahiya ni Kim Ju si Hana, inaapi at pinipilit siyang magluto, maglinis at maglaba. Bata pa noon si Hana, masyadong maliit upang ipagtanggol ang sarili o magsalita. Pinipigil siya ng takot, kaya tiniis niya ang lahat ng tahimik sa kanyang puso. Kasabay nito, lumilipat ang kwento kay Sophie, isang mayamang dalaga na tinaglay ang lahat ng maaaring pangarapin. Isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Korea ang pagmamay-ari ng kanyang ina, isang tanyag na negosyante. Ang kanyang ama na may labis na nagmamahal sa kanya, ibinibigay ang lahat ng kanyang naisin. Wala mang kapatid si Sophie, ibinahagi naman niya ang kanyang buhay sa pinsang si Sohee, na itinuring niyang tunay na kapatid. Anumang bagay na hindi na ginagamit ni Sophie ay ibinibigay niya kay Sohee, at sila'y naging magkasangga sa lahat. Isang araw, naisipan ni Sophie na pumunta sa isla, at pumayag ang kanyang ama na isama siya pati si Sohee. Nang imbitahan niya ang kanyang ina na si Myungji, tumanggi ito, sinasabing abala siya sa trabaho at susunod na lamang. Samantala, si Hana naman ay nasa bahay, gaya ng nakagawian, inihahanda ang bote ng gatas para sa kanyang nakababatang kapatid. Biglang tinawag siya ng asawa ni Kim Ju. Agad niyang inilapag ang sanggol malapit sa isang baso ng kumukulong gatas at tinungo ang lalaki. Lasing at barumbado, pinilit siyang kumanta at sumayaw para dito. Sa takot na siya'y saktan, sumunod si Hana. Ngunit habang siya'y umaawit, biglang umiyak ng malakas ang sanggol. Nagmadali silang lumabas at natagpuan ang baso ng kumukulong gatas na natapon sa mga kamay ng sanggol. Sa sobrang takot, agad nilang dinala ang bata sa ospital. Isinisisi lahat ni Kim Ju kay Hana, walang awang pinapahiya at sinasaktan siya. Hindi nakapagsalita si Hana upang ipagtanggol ang sarili. Isa siyang ulila na walang kakampi. Kung itataboy siya ni Kim Ju, wala na siyang mapupuntahan. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala kay Hana ang pag-asa na may magliligtas pa sa kanya mula sa kalupitan ni Kim Ju. Ngunit sa hindi inaasahan, may isang batang lalaki sa ospital na may hawak na kamera. Inirecord niya ang lahat at tinakot si Kim Ju. Kung hindi raw titigilan ni Kim Ju ang pang-aabuso kay Hana, isusumbong niya ang video sa pulis. Sa matinding takot, umurong si Kim Ju at lumayo. Nagpasalamat si Hana sa binatilyo, ipinakilala ang sarili, at tinanong ang kanyang pangalan. Sinabi ng bata na siya si Jinku. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya kung bakit ito nasa ospital. Ibinunyag ni Jinku na may sakit siya sa puso at nakatakdang sumailalim sa operasyon sa araw na yon. Ipinaliwanag niya na isang tanyag na negosyante ang nagbigay ng malaking halaga upang matulungan siya. Habang sila'y nag-uusap, tinawag siya ng kanyang ina para magpakuha ng larawan kasama ang nagbigay ng donasyon, at laking gulat ni Hana nang makita na si Yojin pala yon. Nagpose si Jinku kasama niya, taos pusong nagpasalamat, at nangakong balang araw ay babayaran niya ang kabutihang iyon. Pag-uwi ni Hana, nakita niyang hinahabol na naman siya ni Kim Ju na parang nagangalit na baboy, handang bugbugin siya. Tumakbo si Hana at nagtago sa likod ng isang sasakyan, kung saan nagkataong naroon sina Sophie at Sohee. Hinimok ni Sophie si Sohee na lumabas muna at maglibang sa tabing dagat habang hinihintay ang kanilang ama. Sa una, nag-alinlangan si Sohee, ngunit pinakalma siya ni Sophie at ipinahiram pa ang paborito niyang sombrero. Magkasama silang bumaba sa tabing dagat. Bigla namang umihip ang malakas na hangin at tinangay ang sombrero ni Sohee. Bagaman kinakabahan, pinilit ni Sohee na kunin ito. Dahil nag-aalala, sumunod din si Sophie. Samantala, nasa ticket booth ang kanilang ama at binalaan siya ng bagyong paparating. Ngunit dahil nangako siya kay Sophie, tumanggi siyang umurong. Sa dalampasigan, nakita ni Sophie ang sombrero at bumaba sa hagdang bato upang kuhanin ito, ngunit nadulas siya at tumama ang ulo. Napasigaw si Sohee sa gulat, lubos na nataranta. Hindi siya naglakas loob na tulungan ang pinsan, bagkus ay nagtatakbo, umiiyak na humihingi ng tulong, ngunit walang tao roon. Dumating ang kanilang ama sakay ng sasakyan, ngunit hindi makita ang dalawang bata. Hinigpitan niya ang paghahanap hanggang sa matagpuan si Sohee. Galit na galit niyang tinanong kung nasaan si Sophie. Bago pa siya makasagot, napansin ni Sohee ang barkong papalayong umalis sa pantalan. Sa takot na sisihin siya sa nangyari, nagsinungaling siya, sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Sophie, at ang huli lang daw niyang nabanggit ay pupunta siya sa banyo. Pinaupo siya ng tiyuhin sa kotse habang ito'y naghahanap kay Sophie. Hinanap niya ng husto, ngunit si Sophie ay tuluyang nawala. Naiwan si Sohee sa loob ng kotse, nanginginig, umiiyak at hindi alam ang gagawin. Napilitan siyang itago ang nakakatakot na lihim upang iligtas ang sarili. Samantala, nagkamalay si Sophie at laking takot nang makita niyang nasa loob siya ng barko. Napahagulhol siya ng iyak. Narinig siya ng kapitan at bumaba upang tingnan, ngunit lalo lamang siyang humagulgol, sinasabing gusto niya ang kanyang ama at ina. Samantala, si Eugene ay umuwi kasama ang ina ni Sohee. Nabasa niya sa balita na napakasama ng panahon. Nabahala siya at tinawagan ng asawa upang kamustahin sila.
Sinubukan niyang kontakin ang ama ni Sophie at tinanong kung nakarating na sila sa isla. Ninerbiyos ang lalaki, hindi alam ang isasagot dahil ang totoo, nawawala si Sophie. Sa matinding panggigipit, inamin din niya. Nawawala si Sophie at hindi niya ito matagpuan. Nabigla si Eugene, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Samantala, natagpuan ni Kim Joo ang kinaroroonan ni Hana, kinalagkad pa uwi at walang awang binugbog. Pagkatapos, itinapon siya sa niebe, kung saan siya ay umiyak sa ginaw ng ulan. Wasak ang damdamin ni Eugene, kaya't nagmamadaling pumunta sa istasyon ng pulis kung saan naroon ang ama ni Sophie. Doon niya nalamang totoo ang lahat, naghahanap na ang mga pulis sa kanyang anak. Bigla namang dumating ang isang tawag. Isang mangingisda ang nagulat na may natagpuan siyang batang babae na napadpad sa kanyang bangka. Lahat ay naniwalang si Sophie yon. Ngunit si Sophie ay lubhang kinabahan. Bago pa makuha ang mga detalye, naputol ang linya dahil sa lakas ng bagyo. Hindi posible ang pagsagip ng gabing iyon. Sa barko, sinubukan ng kapitan na pakalmahin si Sophie, ipinangakong iuwi siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Isinuot niya sa bata ang life jacket at umalis sandali para kunin ang pagkain. Samantala, hindi mapakali si Eugene at tumangging manatili sa bahay. Nagdesisyon siyang maghintay sa baybayin, umaasang makababalik ang kanyang anak. Si Sophie na may namumutla at nanginginig sa takot. Pauwiin siya ng ina, ngunit sa daan, naabutan niya itong umiiyak, durog na durog ang damdamin. Nang tanungin kung ano ang nangyari, umamin si Sophie. Nahulog daw ang kanyang sombrero. Kinuha ni Sophie, nadulas at tumama ang ulo. Sa halip na tulungan siya, tumakbo siya palayo. Nagulat ang kanyang ina. Pagkatapos, pinayuhan niya si Sophie na huwag itong ipagsasabi kaninuman at itago nilang mag-ina. Wala kang kasalanan, git niya. Kamalian lang daw iyon ni Sophie. Ipinakita ni Myung-ji, ina ni Sophie, na isa rin siyang kasuklam-suklam na tao tulad ni Kim Joo. Nagdesisyon siyang itago ang katotohanan kay Eugene na si Sophie ay nahulog at napadpad sa barko. Samantala, natagpuan ng isang kapitbahay si Hana na walang malay sa labas. Dinala siya sa ospital kung saan nalaman na mayroon siyang malubhang impeksyon sa bituka. Dumating pa si Kim Joo sa ospital na kunwari nag-aalala, ngunit sa totoo ay natatakot na mabunyag ang kanyang pang-aabuso at maaresto siya. Samantala, nakakita ang isang pulis ng sombrero ni Sophie sa wasak na barko. Kinunan niya iyon ng larawan at ipinakita sa pamilya. Sa sandaling makita iyon ni Eugene, gumuho ang kanyang loob. Siya mismo ang bumili ng sombrerong iyon para kay Sophie isang araw bago ang biyahe. Tiyak siya, pag-ari iyon ng kanyang anak. Ngunit nang pakiusapan ni Eugene ang opisyal na sabihin kung nasaan si Sophie, ibinigay nito ang nakapanginilabot na balita. Tumaob ang bangka, patay ang kapitan, at malamang na hindi nakaligtas si Sophie. Bumagsak si Eugene sa labis na paghihinagpis. Ngunit ang totoo, buhay pa si Sophie. Nagising siya sa isang di kilalang isla, walang alaala kung sino siya o paano siya napunta roon. Nagpalaboy-laboy siya, litong-lito at nag-iisa. Samantala, bumalik ang kwento kay Hana. Dumating ang mga pulis upang siyasatin ang pang-aabuso sa kanya. Tinanong nila kung sinasaktan siya ni Kim Joo. Sa takot sa maaaring mangyari, nagsinungaling si Hana at iginiit na mabuti raw ang pakikitungo sa kanya ni Kim Joo. Ngunit baka sa kanyang mga mata ang takot, kaya't nagsimulang magduda ang lahat. Wala nga lamang silang ebidensya, hanggang sa lumitaw si Jin Koo dala ang kanyang kamera. Na-record niya mismo ang pananakit ni Kim Joo. Laking tuwa ng mga pulis. Dahil sa ebidensyang iyon, inaresto nila si Kim Joo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaligtasan si Hana. Samantala, si Sophie ay nagpalaboy sa isla hanggang sa matagpuan ang isang tahimik na bahay. Pumasok siya roon, naghahanap ng makakain. Nang dumating ang mga may-ari, tinanong nila kung sino siya. Dahil sa kanyang malinis na itsura at mamahaling kasuotan, naniwala silang anak siya ng isang mahalagang pinuno ng baryo na nawawala. Nagpasya silang alagaan muna siya habang iniisip kung ano ang gagawin. Sa panig naman ni Hana, nilaro siya ni Jin Koo, pinatawa, at kinunan ng video gamit ang kanyang kamera. Labis ang tuwa ni Hana na nakilala ito, at taos-pusong nagpasalamat dahil ipinagtanggol siya. Ngunit ang labis na kalungkutan ni Eugene ay nagdulot ng pagkabaliw. Nagsimula niyang makita si Sophie bilang si Sophie, niyakap siya ng mariin na ikinatakot ni Sophie. Umiiyak ito sa takot at humingi ng tulong, ngunit agad na sumaklolo si Myung-ji. Pinakalma niya si Eugene at sinabing, patay na si Sophie. Hindi mo dapat laging tinatakot si Sophie ng ganito. Natatakot si Myung-ji na baka umamin ang kanyang anak at magdulot ng kapahamakan sa kanilang pamilya. Hinimok niya si Eugene na magpahinga sa silid upang kung sakaling bumalik si Sophie, hindi siya makita sa ganoong kalagayan. Sa kasamaang palad, sumunod si Eugene. Biglang dumating ang balita, may natagpo ang batang babae sa ospital na kahawig ni Sophie. Agad na nagtungo roon ang asawa ni Eugene, ngunit bumagsak siya sa sobrang lungkot nang malaman niyang hindi iyon si Sophie. Humagulhol siya, nakiusap na tulungan siyang hanapin ang kanyang anak at nangakong ibibigay ang lahat kapalit nito. Nang marinig ni Eugene na hindi iyon si Sophie, nawalan siya ng malay. Samantala, inilipat si Hana sa bagong ampunan. Bago siya umalis, ibinigay sa kanya ni Jin Koo ang kanyang lucky charm, ang anting-anting na tumulong sa kanyang matagumpay na operasyon sa puso. Isinuot niya iyon sa kamay ni Hana, umaasang magdadala rin iyon ng swerte sa kanya. Sa ampunan, isinumbong ng pamilyang nakakita kay Sophie ang tungkol sa kanya sa pulis, kaya't dinala rin siya roon, bagamat wala pa ring maalala tungkol sa kanyang pagkatao. Sa tadhana, sabay na napunta sina Sophie at Hana sa parehong lugar. Pagbaba ni Sophie mula sa kotse, isang bola ang lumipad patungo sa kanya. Mabilis na tumakbo si Hana upang protektahan siya, tinamaan siya at nagdugo ng malakas. Nabigla si Sophie, nagpasalamat at tinulungan siya.
Mula noon, nagpa siya silang maging magkaibigan. Nagpakilala si Hana at nang tanungin ang pangalan ni Sophie, inamin nitong wala siyang maalala. Maingat siyang pinalakas loob ni Hana, sinabing babalik din ang kanyang alaala at dinala siya sa kanyang lihim na paboritong lugar sa burol upang namnamin ang magandang tanawin. Maya-maya, tinawag si Hana ng tagapag-alaga sa ampunan. May pamilyang nais makilala siya para ampunin. Binigyan nila siya ng munting regalo at pinakiusapang pag-isipan muna na angakong babalik kung papayag siya. Labis ang tuwa ni Hana at ibinahagi ang regalo kay Sophie. Nang tanungin ng tagapag-alaga kung ano ang pangalan ni Sophie, sagot niya ay hindi niya alam. Ngumiti si Hana at iminungkahi, tatawagin kitang Dana para magkahawig ang pangalan natin, Hana at Dana, dahil magkaibigan na tayo. Nagustuhan ni Sophie ang pangalan at mula noon, naging si Dana siya. Ngunit si Sophie ay hindi mapanatag. Gabi-gabi siyang nagigising mula sa bangungot ni Sophie, napapasigaw. Sa bawat pagkakataon, agad siyang pinapatahimik ni Myungji, tinatakot siya, wala kang dapat sabihin, kung hindi pareho tayong mapapalayas at mawawalan ng tirahan. Ibinulong ng ina kay Sohee na ito na lamang ang kanilang pagkakataon upang lalong mapalapit kay Eugene at samantalahin ang pagkawala ni Sophie. Samantala, tuluyan ang nawalan ng kontrol si Eugene. Galit na galit siyang sumugod sa kanyang asawa, sinisisi ito sa lahat ng nangyari. Ibinuhos niya ang kanyang hinanakit dahil daw dito'y nawala ang kanilang anak. Ngunit bumuwelta rin ang lalaki at siya naman ang sinisi. Sinabi niya kung hindi raw pinili ni Eugene ang trabaho at nanatili na lang kasama nila, buhay pa si Sophie. Inakusahan niya itong makasarili, inuuna ang kumpanya kaysa sa pamilya. Sa tindi ng galit, nanumpa si Eugene na hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang kanyang anak. Lumabas siya ng bahay, nagdesisyong siya mismo ang maghahanap. Nagpamigay siya ng mga pulyeto, ipinaskil ang litrato ni Sophie sa buong syudad, at nangakong magbibigay ng gantimpala na 100 milyong won sa sinumang makakakita sa kanya. Araw-araw siyang nananalangin, nagmamakaawa para sa pagbabalik ng kanyang anak. Habang nalunod sa dalamhati si Eugene, si Sophie, na ngayoy kilala bilang Dana, ay nakakaranas naman ng pinakamasayang araw ng kanyang buhay kasama si Hana. Naglalaro sila, nagtatawanan, at nagbabahagi ng mga sikreto. Isang araw, habang naglalaro sa simbahan, napansin ni Hana ang isang batang lalaki na may kulang na buton sa kanyang kamiseta. Inalok niyang tahiin ito at tinanong kung bakit siya naroon. Sagot ng bata, kasama raw niya ang kanyang pamilya. Naaliw si Hana sa kanya at mabilis silang naging magkaibigan. Gustong-gusto rin siya ng bata, lalo na nang dalhin siya ni Hana sa kanyang lihim na burol at ipakita ang magandang tanawin. Nang tanungin niya ang pangalan nito, sagot niya, G-Shock. Bigla siyang tinawag ng kanyang ama, at nagulat si Hana nang matuklasan na siya pala ang anak ng lalaking gustong umampon sa kanya. At hindi lang iyon, agad siyang inimbitahan ng pamilya nito sa isang pamamasyal, binilhan pa siya ng maraming regalo. Pagbalik niya, nakaramdam ng pangamba at selo si Dana, natatakot na baka maagaw sa kanya si Hana. Ngunit pinakalma siya ni Hana, hindi kita iiwan. Kahit ampunin nila ako, magpapatuloy pa rin tayong magkausap. Magsusulatan tayo at magpapadala ng regalo. Ibinigay ni Hana kay Dana ang ilan sa mga regalong binili ng ama ni G-Shock para sa kanya, at nangako silang mananatiling mag-best friend habang buhay. Bago umalis, ibinigay ni Hana ang kanyang paboritong sombrero kay Dana bilang regalo. Tuwa't galak ang naramdaman ni Dana, taos pusong nagpasalamat sa kanya. Samantala, nagsimulang umasta si Sohee na parabang siya si Sophie. Pumasok siya sa silid ni Sophie, ginamit ang kanyang mga gamit, at binaligtad pa ang larawan upang hindi makita ang kanyang mukha. Sa panig ni Hana, mabilis siyang minahal ng kanyang bagong foster family. Nakilala niya ang lahat, kasama na ang kanyang munting kapatid na si Jessie, at natuklasan niyang buntis pa ang kanilang ina. Ito ang lahat ng pinangarap ni Hana, isang malaking, mainit, at mapagmahal na pamilya. Tumulong siya sa kanila at labis naman siyang inaruga. Para sa kanila, ang pag-ampon kay Hana ang pinakamainam na desisyong nagawa nila. Ngunit unti-unting nakaramdam ng kalungkutan si Dana. Sinabi ng direktor ng ampunan na may pamilyang Amerikano na nakakita sa kanya, nagustuhan siya, at nais siyang isama sa hapunan. Kapag naging komportable siya, plano nilang ampunin siya. Pumayag si Dana na makipagkita sa kanila. Samantala, si Eugene ay lalo pang bumaon sa kawalan ng pag-asa. Tumawag ang pulis at sinabing ititigil na nila ang paghahanap sa dagat. 2 buwan na ang lumipas na walang resulta. Napasigaw si Eugene, inaalok na magbayad ng kahit ano, ngunit tumanggi ang opisyal at ibinaba ang telepono. Lalong gumuho ang kanyang mundo nang madiskubre niyang iniwan na siya ng kanyang asawa. Nag-iwan ito ng mensahe na hindi na siya babalik hanggat hindi niya natatagpuan si Sophie. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang parehong anak at asawa. Wasak at depres, tuluyan siyang nilamon ng kalungkutan. Samantala, sinamantala ni Sohee ang kahinaan ni Eugene. Pinilit niyang mapalapit dito, umaasang tuluyan ng makalimutan ni Eugene si Dana. Ngunit nakialam ang tadhana. Nalaman ni Myungji, ina ni Sohee, na inimbitahan si Eugene sa isang mahalagang hapunan kasama si Jinku, ang batang sumailalim sa operasyon sa puso. Nagdesisyon siyang sumama roon kasama si Sohee. Nagkataon, sa parehong restaurant din makikipagkita si Dana sa posibleng bago niyang pamilyang ampong sa kanya. Pumunta si Dana sa banyo kasama ang bago niyang adoptive mother. Naroon din si Myungji. Sa una, inisip niyang guni-guni lamang iyon, ngunit narinig niyang sinabi ng babae kay Dana na ampunin nila siya at dadalhin sa Amerika. Sa takot na masira ang kanyang plano, ginawa ni Myungji ang lahat upang matiyak na hindi kailanman makita ni Eugene si Dana, hindi siya at hindi rin si Sohee, para hindi mabunyag ang katotohanan. Ang pinaka nakapagpakalma sa kanya ay nang marinig niyang inamin ni Dana na nawala ang kanyang alaala.
Ibig sabihin, kahit magkita sila ni Eugene, hindi niya ito makikilala. Lumipas ang sandaling iyon nang walang sakuna, at ligtas na nakalayo si Dana kasama ang kanyang bagong pamilya. Kinabukasan, bumisita si Dana kay Hana upang magpaalam. Sinabi niyang lilipat siya sa Amerika, ngunit nangakong magpapadala ng litrato araw-araw at magsusulat ng mga liham. Nangako silang walang makapaghihiwalay sa kanila, at mananatili silang magkaibigan habang buhay. Nagpa-picture pa sila ng marami gamit ang kamera ni G-Shock upang manatiling buhay ang kanilang mga alaala. Lumipas ang 10 taon. Lumaki si Hana, nag-aral, at namayagpag sa kanyang pag-aaral. Natuto rin siyang tumugtog ng piano at naging bihasa rito. Lumaki rin si Sohee at pumasok sa parehong paaralan, ngunit naging malupit at mapang-api. Inaasar niya ang lahat ng kanyang ayaw, at ang mga hindi niya gusto ay pinapalaya sa paaralan gamit ang impluwensya ni Eugene. Pati ang lahat ay pinaniwala niya na siya ang tunay na anak ni Eugene. Isang araw, nagdaos ang paaralan ng selebrasyon para parangalan ang mga natatanging estudyante, at kabilang si Hana sa mga kikilalanin. Nakatakda siyang tumugtog sa piano. Bumili ng bulaklak ang mga magulang ni G-Shock at masayang naghanda upang dumalo. Tuwa't galak si Hana, sabik na hinihintay sila sa bulwagan. Ngunit muling dumating ang trahedya. Habang papunta, nakatanggap ng tawag ang ama ni G-Shock, nalugi ang kanyang kumpanya, nilamon ng mas malaking korporasyon. Nabigla siya, nahilo, at hindi nakapag-focus sa pagmamaneho. Nawalan siya ng kontrol at parehong namatay siya, at ang kanyang asawa sa biglaang aksidente. Sa paaralan, patuloy na naghihintay si Hana, nakangiti, walang kamalay-malay sa trahedya. Nang marinig niya ang balita, agad siyang umuwi sa kanyang nakababatang mga kapatid at natagpo ang wasak at humahagulgol ang mga ito. Hindi nagtagal, dumating ang mga taga-singil ng utang at sinamsam ang lahat. Ipinahayag nilang baon sa utang ang kanilang ama. Ngayon, itatapon sa lansangan ang mga bata. Lahat ay sinisi si Hana, sinasabing kung hindi pumunta ang kanyang mga magulang sa seremonya ng kanyang parangal, buhay pa sana sila. Dahil sa matinding pagkadesperado, nakiusap si G-Shock sa kasosyo ng kanyang ama na huwag silang paalisin sa bahay, nangangakong babayaran niya ito ng buo. Ngunit naging makasarili ang lalaki at tumanggi. Sa labas, nakita ni G-Shock ang pagdating ni Eugene at labis siyang nagulat. Siya pala ang mismong babaeng sumira sa kumpanya ng kanyang ama upang kamkamin ito. Mula noon, nanumpa si G-Shock na hinding-hindi niya malilimutan ang kanyang mukha at balang araw ay ipapalasap niya rito ang pagsisisi. Ngunit malamig at walang puso si Eugene. Iniwan siyang nakahandusay sa lupa at umalis. Nagkataon, naroon din malapit ang hiwalay niyang asawa at nasaksihan ang lahat, ngunit wala siyang nagawa. Matapos yurakan si G-Shock, dumiretso si Eugene sa seremonya ng paaralan, kung saan pinarangalan ang mga natatanging estudyante, kabilang sina Sohee at Jin-Koo. Lalong nag-alab ang inggit ni Sohee, galit na galit sa pagiging malapit ni Jin-Koo kay Eugene. Itinuring niya itong parang sariling anak. Mula nang tustusan ni Eugene ang operasyon ni Jin-Koo, hindi na siya umalis sa kanyang tabi, palaging handang tumulong. Bukod pa roon, pinili ni Jin-Koo na mag-aral ng business management upang sa hinaharap ay makapasok sa kumpanya ni Eugene. Samantala, lalo pang humirap ang buhay ni Hana. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at kumuha ng mga part-time na trabaho upang mapakain ang kanyang mga kapatid. Ngunit si Jessie ay labis na nadismaya sa kanilang kalagayan, araw-araw patatas lamang ang kanilang kinakain. Umiyak si Jessie, sinasabing hindi iyon tunay na pamumuhay at nagpasya siyang umalis ng bahay. Galit na sumigaw ang kanilang nakababatang kapatid, sinasabing wala naman siyang ginagawa para makatulong. Nasaktan at nagalit si Jessie kaya siya'y umalis. Nakita ni G-Shock ang nangyari at napuno siya ng matinding pagkakasala. Habang siya ay pumapasok pa rin sa eskwela, si Hana naman ay araw at gabi ang kayod upang masuportahan siya at ang mga kapatid. Nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral at magsimulang magtrabaho. Ngunit sa kanyang unang araw pa lang, binugbog siya, pinagsamantalahan ang kanyang lakas at hindi binayaran. Nang makita ni Hana ang kanyang kalagayan, nagalit siya ng todo. Nakiusap siyang tigilan na yon, ipinipilit na nais niyang akuin ang lahat ng pasanin bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan ng kanilang pamilya. Ngunit tumanggi si G-Shock. Sinabi niyang ayaw na niyang magkaroon ng anumang ugnayan sa kanya. Hindi mo na muling makikita ang aking mukha, malamig niyang wika bago umalis. Lumipas ang mga araw at naging buwan. Lalo pang nagsikap si Hana upang suportahan sina Ji-Chang at Jessie. Ang tanging aliw sa kanyang buhay ay ang mga liham na ipinapadala ni Dana mula Amerika. Labis siyang natuwa sa kaligayahan ng kanyang kaibigan, lalo na nang malaman niyang ikakasal na si Dana. 10 taon ang lumipas. Lumaki si Hana bilang isang matatag at mahusay na dalaga. Nasanay siya sa maraming wika at naging bihasang tour guide, marunong magbenta ng kahit ano sa mga turista gamit ang kanyang karisma at kakayahan sa panghihikayat. Ngunit sadyang hindi patas ang buhay. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag na nagpabagsak sa kanya. Namatay si Sophie at iniwan ang isang batang lalaki na nagngangalang Yunchong. Sumakit ang puso ni Hana ngunit nagdesisyon siya. Aampunin niya si Yunchong at palalakihin bilang sarili niyang anak, ibibigay dito ang pagmamahal na hindi niya naranasan. Lumaking mabait at matalino si Yunchong, minahal ng lahat ng tao sa paligid. Ngunit may mga malupit na bulong laban sa kanya. Kinukutya siya ng ibang bata dahil wala siyang ina. Malalim ang sugat na dulot nito at isang araw, tumawag ang guro sa kindergarten kay Hana, ipinapakiusap na magpunta siya agad. Ngunit abala si Hana, nagmamadali patungo sa paliparan upang salubungin ang isang mahalagang grupo ng turista. Nangako siyang dadaan agad sa kindergarten pagkatapos. Sa parehong oras, nagmamaneho si Jin-Koo ng mabilis, sinasamahan ang mahahalagang kasosyo ni Eugene na mga dayuhan.
Bigla niyang siningitan si Hana sa daan, halos mabangga ito. Galit na galit si Hana at hinabol siya, humihingi ng maayos na paghingi ng tawad. Ngunit nagpatuloy si Jinku, nag-apologize sa kanyang mayabang na paraan na inakala ni Hana bilang insulto. Lalong nag-init ang ulo ni Hana at patuloy siyang humabol. Akala ni Jinku isa lamang siyang baliw na babae, kaya't binaliwala niya ito at ipinagpatuloy ang trabaho. Pagkatapos niyang ihatid ang mga bisita, sinalubong sila ni Sohee at inihatid sa kanilang flight. Ngunit biglang muling lumitaw si Hana, hinahabol si Jinku at sumisigaw na hindi siya titigil hanggat hindi ito humihingi ng maayos na tawad. Sinabi ni Jinku na humingi na siya ng tawad, ngunit nagkamali lang ng pagkaintindi si Hana. Namula sa hiya si Hana, lalo na't nasa harap ito ng kanyang mga turista. Biglang natigilan si Sohee. May nakita siya sa karamihan ng tao, isang taong mula sa kanyang nakaraan. Nagbago ang kanyang ekspresyon, halatang may matinding koneksyon silang dalawa noon. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis at pinagmultahan ng malaki sina Hana at Jinku dahil sa pagiging pabaya sa kalsada. Nagulat si Hana, mariing tumututol, sinasabing wala naman siyang kasalanan at hinabol lamang niya si Jinku dahil akala niya ay masamang tao ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ng pulis, iniabot ang tiket at umalis. Nang makita ang napakalaking halaga, iginiit ni Hana na si Jinku ang dapat magbayad dahil siya ang dahilan ng lahat. Ngunit walang pakialam si Jinku, tumangging magbayad at sinabing wala namang pumilit kay Hana na habulin siya. Halos mag-away na silang muli hanggang sa maalala ni Hana na dumating na ang kanyang mga turista, kaya dali-dali siyang umalis upang salubungin sila. Samantala, nakatanggap si Eugene ng hindi inaasahang tawag. Ito ay mula kay Song-il, isang makapangyarihang shareholder na may malaking bahagi ng kanyang kumpanya. Kahit hindi pa sila nagkikita ng personal, sinabi nitong ipapadala niya sa Korea ang kanyang estudyante at ito ang magiging bagong CEO ng kumpanya ni Eugene. Hiniling nitong alagaan niya ito. Nakangiting tugon ni Eugene, paano mo pa naitanong? Kung siya ay galing sa'yo, ituturing ko siyang pamilya. Ngunit nang dumating ang lalaki, siya pala ay walang iba kundi si Ji-shock. Umalis siya patungong Amerika ilang taon na ang nakalipas, nagsumikap at binuo ang kanyang karera hanggang sa maging katuwang ng isa sa pinakamalalaking negosyante sa turismo sa Korea. Ngayon, ibinalik siya ng tadhana, kasabay nito ang perpektong pagkakataon para maghiganti laban kay Eugene, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Samantala, unti-unting yumanig ang mundo ni Sohee. Hindi siya matahimik sa pagbalik ni Ji-shock. Natatakot siyang isiwalat nito ang lahat at wasakin ang maingat niyang itinayong buhay, lalo na ngayong kasintahan na siya ni Jinku. Napansin ng kanyang ina ang kanyang kaba at paulit-ulit siyang tinatanong, ngunit umiwas si Sohee at itinago ang sikreto ng pagbabalik ni Ji-shock. Samantala, sinundo ni Hana si Yeonchong mula sa kindergarten at umuwi, ngunit natuklasan niyang ninakaw ng kanyang kapatid ang lahat ng laman ng kanyang pitaka. Galit na galit siya at hinanap ang pera. Nangako si Jessie na ibabalik iyon kapag natanggap na niya ang sahod sa hotel. Ngunit tumanggi si Hana na maghintay, kaya't inihagis ni Jessie ang pera sa kanyang mukha bago umalis. Dumiretso siya sa kanyang trabaho sa hotel. Biglang nakatanggap siya ng tawag mula sa room 700. Ipinatawag siya agad ng guest. Kinabahan siya, at pagdating niya roon, labis siyang nagulat nang makita si Ji-shock, ang kanyang nakatatandang kapatid. Tinanong niya kung kailan ito bumalik mula Amerika, at bakit hindi man lang dumalaw agad sa bahay. Tahasang sinabi nito na ayaw niyang malaman ng kahit sino ang kanyang pagbabalik hanggat hindi niya naayos ang lahat, lalo na tungkol kay Hana. Samantala, nakikipagkita si Hana sa isang binatang nagngangalang Liho. Mabait itong tunay sa kanya, at nagsimulang maniwala si Hana na magiging maayos na rin ang lahat at sila ay magpapakasal. Ngunit nang malaman ng ina ni Liho, isang mapanlait at malupit na babae, na may inaalaga ang batang hindi kanya si Hana, nagalit ito ng todo. Nilait at pinahiya niya si Hana, mariing sinabing kailanman ay hindi mangyayari ang kasal. Mula noon, mahigpit niyang inutusan si Liho na lumayo kay Hana. Napaiyak si Hana at inisip na tapos na ang panliligalig ng ina, ngunit laking gulat niya nang matuklasan na nakita pala ni Liho ang lahat at nanatili lamang itong tahimik. Nang mabatid iyon, sinabi ni Hana sa kanya na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Wala nang anumang ugnayan sa pagitan natin mula ngayon, mariin niyang sinabi, at nangakong ibabalik ang bawat sentimong ginastos nito para sa kanya. Ibinigay ni Liho ang kanyang numero ng malamig at sinabing doon na lang ipadala ang pera. Galit na galit si Hana, pinunit ang dalang bulaklak, napaiyak at naglakad palayo. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa dalawang turista na nagmamadaling humihingi ng tagapagsalin sa isang bar. Ilegal ang trabaho ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niya ng pera. Sa pagkakataon ding iyon, sa parehong bar pupunta si Sohee upang makipagkita sa mga kaibigan. Pagdating ni Hana, nagsimulang bastusin at halayin ng mga dayuhan si Sohee. Nakita yun ni Jinku at nagkaroon ng gulo. Agad na sumugod si Hana upang awatin ang away at ipagtanggol ang kanyang mga turista. Ngunit sa gitna ng gulo, siya ay nasaktan. Nakita siya ni Jinku at galit na nagtanong, ano nang ginagawa mo rito? Wala siyang maisagot. Ipinataw ni Sohee ang sisi kay Hana, sinasabing sinisira nito ang reputasyon ng kumpanya ni Eugene at pinalalabas na nakikipagkita siya sa masasamang lalaki kapalit ng pera. Nagmakaawa siyang huwag ipagsabi ni Sohee upang hindi mabunyag ang kanyang lihim. Sinasabing ito lamang ang pinagkukunan ng ikabubuhay ni Hana at ng kanyang mga kapatid. Ngunit walang pakialam si Sohee. Nagbanta siyang tatawag ng pulisya at iginiit ang kanyang karapatan bago umalis kasama si Jinku. Ginamit ni Sohee ang pagkakataon upang himukin si Jin kung nalayuan si Hana dahil yon lamang ang trabaho na mayroon siya.
Sabi ni Jinko, pag-iisipan niya yon, ngunit iginiit na dapat humingi agad ng tawad si Hana. Tinanong niya kung bakit pumayag itong magtrabaho ng ganoon. Sagot ni Hana, kailangan niya ng pera at hindi sana siya papayag kung alam niya lang na masasamang tao ang mga yon. Kinabukasan, nagulat si Hana nang sibakin siya ng kanyang manager. Inakusahan siyang nagnanakaw ng kita at pinapakinabangan ito para sa sarili. Nagmakaawa siya ng kapatawaran, ipinaliwanag na ginawa lamang niya yon dahil sa napakabigat na mga utang, ngunit hindi siya pinakinggan. Sinabihan siyang huwag nang magpakita muli. Sa matinding pangangailangan, lumapit si Hana kay Jinko at nagtanong kung bakit hindi siya ipinagtanggol matapos mangako na hindi siya sasaktan. Ngunit tila wala itong pakialam. Lumapit si Jinko kay Sohee upang tanungin kung siya ang nagsiwalat laban kay Hana. Inamin ito ni Sohee, sinabing nararapat lang parusahan ang mga taong tulad niya at dapat nang mawala sa lipunan. Samantala, sinimulan ng buin ni Ji-shock ang kanyang plano ng paghihiganti kay Eugene. Plano niyang pabagsakin ito at iparanas ang kabayaran sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang unang hakbang niya, paghiwalayin si Eugene at si Jinko, ang kanang kamay nito. Nagsimula siyang magsaliksik kung sino ba talaga si Jinko, ngunit laking gulat niya nang makita si Sohee na nakasuot ng damit pangkasal sa kanyang harapan. Nang aasar niyang tinanong, sino ang pakakasalan mo? Payapang sagot ni Sohee, si Jinko ang pakakasalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Ji-shock. Doon napag-alaman na minsan na silang naging magkasintahan ni Sohee noong nasa Amerika pa ito. Isang taon silang labis na nagmahalan, ngunit kalaunan ay nagwakas din ang kanilang relasyon. Ngayon, ang makita si Sohee na kasama si Jinko ay nagdulot sa kanya ng matinding selos at pait. Napansin ni Sohee ang kanyang reaksyon. Agad niya itong kinalagkad palayo at sinabihang huwag na huwag lumapit o ipaalam kaninuman ang kanilang naging nakaraan. Dumating bigla si Jinko. Kinabahan si Sohee, ngunit matalinong itinago siya ni Ji-shock bago pa man siya makita. Subalit nang magtagpo ang kanilang mga mata, malinaw na may damdamin pa rin si Sohee para kay Ji-shock. Pagkaalis ni Jinko, agad siyang lumabas at tinawagan si Ji-shock, tinatanong kung nasaan siya. Sagot nito, papunta siya upang salubungin sina Prinsipe Hasan at ang kanyang asawa, mga mahahalagang panauhin na kailangan nilang igalang ng husto. Dinala niya ang mga ito sa pinakamagandang halal na restaurant. Doon, nagkataong nagtatrabaho si Hana bilang part-timer, nagtatadtad ng sibuyas sa kusina. Nang makita niya si Jinko, nilapitan niya ito upang humingi ng tulong. Ngunit malamig siyang itinaboy nito, nagbabala na kapag nakaperwisyo siya ay makikita niya ang madilim nitong anyo. Inutusan pa niyang sibakin siya ng mga tauhan. Wasak ang loob ni Hana, nawala ng pag-asa at lumisan habang umiiyak. Samantala, tuluyang nakaharap ni Ji-shock si Eugene. Binighani niya ito ng matatamis na salita, nangakong palalawakin pa ang saklaw ng kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa si Eugene at agad na naniwala sa kanya. Sa restoran naman, biglang tumayo ang prinsipe at ang kanyang asawa at umalis nang hindi man lang tinitikman ang pagkain. Nagulat si Jinko at tinanong si Sohee kung ano ang nangyari. Git ni Sohee, pinili niya ang pinakamahal at pinakamahusay na karne. Narinig iyon ni Hana habang naglilinis at napagtanto ang katotohanan, ang karne ay galing sa freezer at hindi sertipikadong halal, dahilan kaya tumanggi ang prinsipe. Natakot si Sohee na ibunyag siya ni Hana, kaya sinampal niya ito. Nang tanungin ni Jinko kung ano ang nangyari, nagsinungaling si Sohee, sinisi si Hana at sinabing siya ang nagpalit ng karne ng sadya. Pinaniwalaan siya ni Jinko, ngunit hindi na ipinagtanggol ni Hana ang sarili. Sa halip, hinabol niya ang prinsipe at ang kanyang asawa, humingi ng paumanhin, at inalok sila ng tamang halal na pagkain sa sarili niyang gastos. Naantig ang mga ito at pumayag, at di naglaon ay masaya silang kumakain. Nagpasalamat ang tagasalin ng prinsipe, ngunit mumiti si Hana at sinabing hindi niya kailangan ng salin, marunong siyang magsalita ng lahat ng wika. Namangha ang tagasalin at tinanong kung malaya siya sa mga susunod na araw, dahil kailangan ng mag-asawa ng full-time na gabay. Masayang tinanggap ni Hana. Sa wakas, may dumating na tunay na pagkakataon para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Bigla siyang tinawagan ni Lee-ho na humihingi ng perang nagastos niya noon. Binigyan siya nito ng palugit hanggang sa katapusan ng linggo. Nangako si Hana na babayaran niya si Lee-ho bago sumapit ang takdang araw kahit wala ng laman ang kanyang bank account. Lalong lumala ang problema nang makatanggap siya ng tawag mula sa kindergarten na sangkot si Yeonchong sa isang away at nakasakit ng isa pang bata. Samantala, nakipag-ugnayan si Ji-shock kay Jessie at pinapunta nito si Ji-chang upang makipagkita sa kanya. Nagulat si Ji-chang nang makita na bumalik na pala mula Amerika si Ji-shock. Tinanong niya kung bakit hindi ito umuwi o kaya'y ipinatawag si Hana. Sabi ni Ji-shock, ayaw pa niyang ipaalam kay Hana dahil marami siyang kailangang ayusin. Nangako siyang babawi siya sa mga nawalang taon, bibigyan niya sila ng pera, bibilhan ng apartment, at ipapagsama silang manirahan kasama niya. Ngunit nang tanungin siya ni Ji-chang tungkol kay Hana, biglang nagalit si Ji-shock. Malamig niyang sinabi, ako ang bahala sa inyo. Walang halaga si Hana. Wala siyang kwenta. Ipagtatanggol sana ni Ji-chang si Hana, sinabing nagsakripisyo ito ng lahat para mapalaki sila at nararapat lamang igalang, ngunit umalis si Ji-shock na galit na galit. Samantala, hindi maiwan ni Hana si Yeonchong kaya isinama niya ito sa hotel. Nagkataon na nakita sila roon ni Jinko at napansin ang bata. Natigilan ito, nag-alinlangan kung ano ang gagawin dahil baka kapag nagalit si Hana ay may mawala siyang mahalaga. Sa hotel, napansin ni Hana na may hiring para sa mga bagong tour guide. Naisip niyang mag-apply. Hawak ang kamay ni Yeonchong, paalis na sana siya nang bigla niyang makita sina Ji-chang at Jessie na magkasamang lumalabas ng hotel. Nagulat siya at tinanong kung ano ang ginagawa nila roon at bakit magkasama sila.
Kinabahan si Ji Chang. Gusto na niyang sabihin ang totoo pero nangako siya kay G-Shock na mananahimik. Kaya nagsinungaling siya, sinabing nag-dinner lang sila. Pag-uwi nila, hinarap sila ni Yunchong, nagsabing nakita niya silang kasama si G-Shock at nagalit na hindi nila sinabi kay Hana o isinama man lang siya. Nahihiya, inamin ni Ji Chang na gusto sana niyang magsabi, ngunit kapatid niya si G-Shock at hindi niya alam kung paano sisirain ang pangako niya rito. Samantala, nakatanggap si Hana ng tawag mula sa asawa ng prinsipe na nagyayang lumabas. Masayang sumama si Hana at ipinasyal ito sa iba't ibang lugar sa Korea, isinusuot pa ng tradisyonal na kasuotan. Maganda ang araw at labis na natuwa ang prinsesa. Ngunit nang bumalik sila sa hotel, natuklasan nitong nawala ang gintong brotsa niya. Determinado si Hana na makatulong, nangako siyang hahanapin ito. Nang makita siya ni Sohee na nag-ikot, tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Hana na nawala ang brotsa ng prinsesa at tinutulungan niyang hanapin. Ngunit malupit na inakusahan siya ni Sohee bilang magnanakaw. Nasaktan at napahiya si Hana, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap. Samantala, tumawag si Eugene kay Sohee at sinabing dumating na ang kinatawan ni Song-il at inutusan siyang dalhin si Jin-Koo. Excited silang pareho na makita kung sino yon. Laking gulat ni Sohee nang si G-Shock pala, ipinakilala bilang bagong CEO. Nataranta siya, takot na baka ibunyag nito ang kanilang nakaraan. Ngunit umasta si G-Shock na malamig at malayo, kunwaring hindi niya ito kilala. Iniwan sila ni Eugene para magkaroon ng pagkakataong magkakilala. Nagsimulang magtanong si Jin-Koo kay G-Shock tungkol sa kanyang buhay sa Amerika, kung nagkaroon ba ito ng kasintahan. Nang mabanggit iyon, biglang nanigas si Sohee. Nagpatuloy si Jin-Koo, sinasabing narinig niya ang tungkol sa isang babae na labis na umiibig kay G-Shock, at tiyak na hanggang ngayon ay hindi pa ito nakaka-move on. Natigilan si Sohee, natatakot na mabunyag ang katotohanan. Tahimik lang si G-Shock na para bang pinasasaya ang sarili sa pagkailang ni Sohee. Maging mapanuyang binati pa niya sila sa kanilang engagement, may kasamang tusong ngiti. Pag-uwi, nagmadaling sinabi ni Sohee sa kanyang ina na bumalik na si G-Shock sa kanilang buhay. Nagalit si Mang Ji. Lubos niyang kinasusuklaman si G-Shock at natatakot na sirain nito ang lahat, lalo na ang relasyon ni Sohee kay Jin-Koo. Doon nagsimula siyang magplano kung paano ito tuluyang aalisin sa kanilang landas. Samantala, natagpuan na ni Hana ang nawawalang brotsa at papunta na sana upang isauli ito sa prinsesa, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa malupit na ina ni Liho. Nataranta si Hana, alam niyang mag-isa lang si Yunchong sa bahay. Nagmamadali siyang pumunta, iginiit niyang hiwalay na sila ni Liho at wala na siyang nais na koneksyon dito. Ngunit iginigiit ng ina na ibalik ang 100,000 won na utang niya, pinaalalahanan siya ng deadline. Nagmamakaawa si Hana na dagdagan pa ang oras, sinabing nangako siyang babayaran iyon sa loob ng 1 linggo. Ngunit nawala ng pasensya ang ina ni Liho at walang awang binugbog si Hana. Takot na takot si Yunchong at agad na tumakbo upang ipagtanggol si Hana, ngunit narinig niya ang babae na sinisisi ito sa lahat, sinasabing si Hana ang dahilan kung bakit hindi nakapag-asawa si Liho. Labis ang guilt na naramdaman ni Yunchong, sinisi niya ang sarili sa kaguluhan. Nang mabalitaan ng mga kapatid ni Hana, galit na galit sila. Sinulatan nila ang kotse ni Liho, isinulat ang mga mura at tinakpan ng basura. Determinado si Yunchong na makatulong kay Hana, kaya gumawa siya ng sariling plano. Gumawa siya ng mga poster na nag-aalok ng serbisyo sa halagang 7,000 won mula sa paglilinis ng alaga, pagpupulish ng sapatos, hanggang sa pagkuha ng basura at isinabit ito kung saan-saan, umaasang makakalikom ng pera para sa utang ni Hana. Samantala, tuluyan nang naisumite ni Hana ang kanyang aplikasyon para sa trabaho bilang tour guide sa hotel. Labis ang kanyang tuwa nang matanggap siya sa kumpanya. Nagdiwang ang buong pamilya, tinulungan siyang pumili ng pinakamagandang kasuotan para sa kanyang unang araw, elegante at maayos, upang magmukha siyang pinakamaganda. Ngunit sa kanyang pagdating, agad siyang nasalubong ni Jin-Koo. Pinagalitan siya nito ng matindi, tinanong kung anong ginagawa niya roon. Tumayo si Hana ng matatag at sinabing hindi na siya pwedeng tratuhin ng ganoon dahil ngayon ay katrabaho na siya at karapat dapat igalang. Samantala, habang sinusuri ni Sohee ang mga resume ng aplikante, nakatuklas siya ng nakakagulat na bagay. Si Hana ay kapatid ni G-Shock, ang bagong CEO. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-a-apply si Hana na parang ordinaryong kandidato sa halip na diretsong tanggapin ng kanyang kapatid. Bago pa magsimula ang interview, sinubukan na siyang ipahiya ni Sohee, sabay sabing, alam naming natanggal ka sa huli mong pinasukang kumpanya. Ipinaliwanag ni Hana ang totoo na dati siyang nagtrabaho sa isang illegal na sideline. Handang-handa na ang panel na tanggihan siya agad, ngunit nakiusap si Hana na bigyan siya ng isang pagkakataon. Sakto namang nandoon si Eugene sa interview at nakuha ni Hana ang kanyang atensyon. Ngunit nang sumobra na si Sohee at ininsulto ang dangal ni Hana, napikon siya. Tumayo at mariing sinabi, ayoko na sa trabahong ito, bago siya nag-walk out. Galit na galit si Jin-Koo kay Sohee matapos nyon. Ipinaalala niya na matagal nang iniwan ni Hana ang nakaraan at hindi na dapat itong ungkatin. Subalit nagmaktol si Sohee at inamin na galit siya kay Hana at hindi niya kayang magtrabaho sa isang kumpanya kasama ito. Habang palabas si Hana ng gusali, nagkasalubong sila ni G-Shock. Nagulat siya at tinanong kung kailan ito nakauwi at sino ang tumawag sa kanya. Sabi ni G-Shock, ilang araw na siyang nakabalik pero masyado siyang abala para makipagkita. Malamig ang kanyang trato, kahit masaya si Hana na makita siyang muli pagkatapos ng maraming taon. Ngunit hindi siya pinansin ni G-Shock at naglakad palayo. Makalipas ang ilang sandali, inihatid ni Jin-Koo si Sohee pauwi.
Nag-text agad si Suhi sa kanyang ina na nagpaalala na darating si Jin-ku at pinagsabihan siyang itago ang katotohanan na isa lang siyang kasambahay sa kanilang bahay. Nakiusap si Suhi sa kanyang ina na manahimik, desperadong mapanatili ang ilusyon ng yaman upang maituloy ang kasal niya kay Jin-ku. Samantala, pag-uwi ni Hana at nang ikwento niyang nakabalik na si Ji-shock, nagulat siya nang malamang alam na iyon ng kanyang mga kapatid at nakasabay pa itong kumain kasama nila. Nasaktan siyang hindi agad sinabihan at nakaramdam ng pagtataksil. Si Ji-chang, na pinapahirapan ng konsensya, inamin sa sarili na mahal niya ng higit pa si Hana. Para sa kanya, isa itong inakay sa kapatid. Kinabukasan sa kumpanya, nalaman ni Jin kung napipirma ang mag-asawang maharlika ng kontrata sa isang kondisyon, dapat si Hana ang maging opisyal nilang tour guide. Samantala, bumisita si Ji-shock sa bahay ni Hana, dala ang malaking halaga ng pera. Sabi niya, gusto na niyang sumama sa kanya ang kanyang mga kapatid at ang pera ay kabayaran sa mga taon ng kanyang pagkawala. Nangako pa siyang regular siyang magpapadala ng pera. Nagalit si Hana at tinanggihan yon. Sumigaw siyang hindi niya pinalaki ang kanyang mga kapatid dahil sa pera kundi dahil pamilya niya ang mga ito. Walang pakialam si Ji-shock at malamig na nagsabi, kung sino ang gustong sumama, sumama. Kung ayaw, sila ang bahala. Agad na pumayag si Jessie na sumama, ngunit matatag si Ji-chang at sinabing hinding-hindi niya iwan si Hana. Makalipas nito, tinanong ni Suhi si Jin tungkol sa kondisyon ng prinsipe. Nang sabihin niyang si Hana ang sasali sa kumpanya, nagalit siya. Naiinis na umuwi habang si Jin naman ay bumisita kay Hana. Sa bahay, nakilala niya si maliit na Yunchong na masayahin at mabait. Maayos siyang kinausap ni Jin hanggang dumating si Hana. Nagtaka ito at tinanong kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Jin na bumalik siya para kay Hana dahil nakikita niya ang talento nito. Sinabi niyang kailangan siya ng kumpanya, ngunit hindi niya binanggit na kondisyon iyon ng prinsipe. Pagkatapos, umalis siya, iniwan si Hana na lihim na masaya at may pag-asa. Masigla niyang inihanda ang sarili para sa pagbabalik sa kumpanya. Sa parehong araw, ginanap ang engranding seremonya para ipahayag si Ji-shock bilang bagong CEO. Napuno ng mahalagang tao ang bulwagan at nangako si Ji-shock na palalawakin ang kumpanya at dadalhin ito sa tagumpay. Ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang lalaking may dalang kutsilyo ang sumugod at tinangkang patayin si Eugene. Agad na sumalo si Jin-ku at siya ang nasaksak. Rumaragasa ang seguridad habang bumagsak si Jin-ku. Takot na takot, nilapitan siya ni Suhi para tingnan ang kalagayan niya. Sa parehong sandali, dumating si Hana dala ang isang file. Nakita niya ang pangyayari at nag-alala, pero tiniyak ni Jin-ku na ayos lang siya. Inabot niya ang file at saka umalis. Sa opisina, narinig ni Hana ang mga empleyado na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya, sinasabing natanggap lang siya dahil sa koneksyon at chismis patungkol sa kanyang nakaraang ilegal na trabaho. Sobrang sakit ng kanilang mga salita. Samantala, sa wakas ay nakaharap ni Ji-shock ang taong may sala sa pagkasira ng kanilang pamilya, ang tunay na utak sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Nang pakiusapan siya ni Ji-shock na magpakita ng awa, tumanggi siya. Kinuha niya ang pagkakataon para maghiganti laban sa taong sumira sa kanilang pamilya. Wala ni isa ang nakakakilala sa kanya ngayon. Para sa kanila, isa lang siyang binatang gaya ng iba na nawalan ng pamilya dahil sa kasakiman ni Eugene at ng kanyang kumpanya. Samantala, sinamantala ni Suhi ang pagiging magkasama nila ni Hana sa opisina. Paulit-ulit niya itong hinihiya, inuutosang bumili ng kape, mag-ayos ng gamit at kahit linisin ang kanyang sapatos. Minsan, iniabot pa niya ang kanyang mamahaling takong at iniutos kay Hana na pakintabin ito. Nang makita yon ni Jin-ku, nagalit siya. Agad niyang inagaw ang sapatos mula sa mga kamay ni Hana, ngunit sa kanilang paghila, napunit ang balat nito. Natigilan si Hana, sobrang mahal ng sapatos, higit pa sa kaya niyang ayusin. Pinakalma siya ni Jin-ku at nangakong kung magreklamo si Suhi, siya ang ako at sasabihin kasalanan niya. Nang ibalik ni Hana ang sapatos, pinagalitan siya ni Suhi at itinapon iyon sa sahig. Ipinagmamalaki niyang mas mahal pa raw iyon kaysa sa buong buhay ni Hana at tanging espesyalistang Aleman lang ang makakagawa niyon. Umabot ang sigawan hanggang sa pasilyo, kaya tinawag ni Jin-ku si Suhi sa kanyang opisina. Doon, diretsahan niyang sinabi na siya ang nakasira ng sapatos at kung gusto nito ng bago, siya mismo ang bibili. Inutusan niya si Suhi na tigilan na ang drama sa opisina. Maya-maya, inalok ni Jin-ku si Suhi na ihatid siya pauwi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasalubong nila si Ji-shock sa daan. Masiglang binati siya ni Jin-ku, ngunit si Suhi, gaya ng nakasanayan, ay hindi siya pinansin. Bago pa sila makapag-usap, nakatanggap ng tawag si Jin-ku. Kakanselahin daw ng isang mahalagang delegasyon ang kanilang reserbasyon sa hotel. Nagulat siya. Napakalaki ng kasunduan at siya lang ang nakakaalam nito. Dahan-dahang pumasok ang hinala sa isip niya. Gayunman, pinili niyang baliwalain muna. Samantala, sinamantala ni Ji-shock ang pagkakataon. Inimbitahan niyang mag-usap ng pribado si Suhi. Agad naman niyang isinama si Hana na muli niyang tinrato bilang isang utusan. Tahimik lang si Hana, tiniis ang kahihiyan. Tinanong niya si Ji-shock kung bakit siya iniiwasan nito, ngunit walang sagot. Pinabayaan lang niyang pahirapan siya ni Suhi. Kinagabihan, nakatanggap si Hana ng tawag mula kay Liho. Ipinatawag siya nito agad-agad. Dala-dala niya ang perang utang pa niya at nakiusap na huwag nang gambalain ang kanyang pamilya ng ina nito. Nagkunwari si Liho na humihingi ng tawad, sabay pakiusap na magkasama sila kahit saglit dahil baka yon na ang huli nilang pagkikita. Nang tumanggi si Hana, ipinakita niya ang isang video ng kanyang mga kapatid na sinisira ang kotse niya, sabay banta na ibibigay iyon sa pulis at maniningil ng malaking danyos. Sa takot, napilitan si Hana na sumama.
Ngunit tinangka ni Liho na pagsamantalahan siya, hinaras at kinorner. Gulat at takot si Hana kaya lumaban siya at pilit na tumakas. Eksaktong dumaan si Jinku. Nakita niya ang pangyayari, mabilis na sumaklolo at hinila si Hana palayo kay Liho. Galit na galit, binantaan niya si Liho na ihahatid ito diretsyo sa presinto. Nanginig sa takot si Liho at humingi ng tawad, nang angakong hindi nalalapit kay Hana kailanman. Sinamantala ni Hana ang pagkakataon, pinilit siyang burahin ang video. Bago umalis, malamig niyang binalaan nito, kapag nakita pa kitang muli, dudurugin ko ang mukha mo sa asfalto. Ngunit mabilis kumalat ang chismis sa kumpanya. Sinamantala ito ni Sohee, ikinakalat na hindi mapagkakatiwalaan si Hana. Araw-araw niya itong hinihiya, ngunit tahimik lang itong tiniis ni Hana. Hanggang sa hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay G-Shock. Excited siya, inakala niyang sa wakas ay kumukonekta na ito sa kanya. Ngunit ang tuwa ay napalitan ng sakit ng malamig nitong sinabi, ayokong magtrabaho ka pa sa hotel. Nabigla si Hana at nagtanong kung bakit. Sinabi ni G-Shock na ang kumpanya, ang hotel, at pati ang negosyo ng turismo ay malapit ng bumagsak. Wala siyang iwan para kay Hana. Akala nito nagbibiro lang siya, ngunit diretsong tumingin ito sa kanyang mga mata at sinabing seryoso siya, na sumali siya para lang wasakin ang lahat ng itinayo ni Eugene. Nang pilitin siyang sagutin ni Hana kung bakit, tumanggi itong magsabi. Wasak ang damdamin, umalis siya at pinag-isipan ang mga salita nito buong gabi. Sa huli, nagpasya siyang huwag magpatalo at magpatuloy lang. Kinaumagahan, bumalik siya sa kumpanya. Nag-alok siyang magtimpla ng tsaa o kape, ngunit mabilis siyang pinutol ni Jinku, sabay sabing kailangan niya itong mag-translate para sa isang delegasyong Chino na paparating. Ngunit nang tingnan nila ang bookings, natuklasan nilang nakansela na lahat. Muli, sabotahe ni G-Shock. Malamig na sinabi ni G-Shock kay Jinku, simula pa lang ito. Determinadong ayusin ang lahat, kumilos si Hana. Paulit-ulit siyang naghanap hanggang makahanap ng alternatibong tutuluyan ng delegasyon, at hindi siya umalis sa tabi nila, tinitiyak na mayroon silang lahat ng kailangan. Dahil sa kanyang pagsisikap na iligtas ang sitwasyon. Labis ang tuwa ni Jinku, mainit niya itong pinasalamatan. Inimbitahan pa niya si Hana sa hapunan, at unti-unting nabawasan ang distansya sa pagitan nila. Lumipas ang panahon at nasanay na si Hana sa kanyang trabaho. Unti-unting pinagkatiwalaan siya ni Jinku ng mas maraming responsibilidad. Isang araw, habang papunta sa opisina, aksidente niyang nabangga si Eugene. Hindi alam ni Hana na siya ang presidente ng kumpanya, kaya kinausap niya ito ng magalang at maayos. Agad na nagustuhan siya ni Eugene. Naalala nito ang sarili niyang anak na kaedad ni Hana. Nang kalaunan, pumasok si Hana sa opisina ng presidente at napagtanto niyang ang babaeng nakausap niya kanina ay si Eugene mismo. Nanlaki ang kanyang mga mata at kinabahan, takot na baka nakagawa siya ng pagkakamali. Ngunit sa halip na pagalitan siya, pinuri pa siya ng mainit ni Eugene. Lalong nainis si Sohee, halos pumutok sa selos. Walang magawa, kaya nagingit-ngit na lang siya sa tahimik. Lalong lumala ang sitwasyon nang kumalat sa kumpanya na magkapatid sina Sohee at Hana. Nagsimulang igalang si Hana at natigil ang pambubuli. Eksaktong noon, nakatanggap si Hana ng panibagong tawag, galing naman sa guro ni Yunchong sa kindergarten. Pinapunta siya agad. Labis siyang nag-alala, hindi malaman kung iwan ba niya ang trabaho. Napansin ng isang kasamahan ang kanyang pagkabalisa at voluntaryong nag-alok na akuin muna ang kanyang gawain. Lubos na gumaan ang loob niya, kaya nagpasalamat at nagmamadaling pumunta sa kindergarten. Doon, natuklasan niya ang nakakagulat na katotohanan. Namimigay pala si Yunchong ng mga papel sa kanyang mga kaklase, nag-aalok na gumawa ng kahit ano kapalit ng 7,000 won mula sa paglilinis ng sapatos, pag-aalaga ng alagang hayop, hanggang sa pamumulot ng basura. Natigilan si Hana. Nang tanungin niya kung bakit, napaiyak si Yunchong. Inamin nitong gusto lang niyang tulungan siyang bayaran ang mga utang. Parang dinurog ang puso ni Hana. Niyakap niya ng mahigpit ang bata, sabay sabing bayad na ang lahat at hindi na sila guguluhin ni Liho at ng kanyang ina. Si Yunchong lang ang tunay na nakakaunawa ng kanyang sakit, at kahit bata pa siya, ginawa niya ang lahat para samahan si Hana. Laking galak at damdamin ni Hana kaya't kinagabihan, tinipon niya ang lahat ng kanyang kapatid at sinigurong sabay-sabay silang kumain bilang isang pamilya. Kinabukasan, pagbalik ni Hana sa kumpanya, natuklasan ni Sohee na umalis siya nang walang pahintulot noong nakaraang gabi. Sinamantala ni Sohee ang pagkakataon para ipahiya si Hana. Inutusan niya itong kunin ang kanyang lilang jacket sa bahay. Ayaw na ni Hana ng gulo kaya pumayag siya at agad na pumunta roon. Ngunit laking gulat niya nang pagdating ay nadatnan niya si Myungji, ang malupit na babae na naghihintay. Inabot ni Myungji kay Hana ang isang sobre at sinabing gamitin ito sa pamasahe. Magalang siyang nagpasalamat, ngunit nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Puno iyon ng pera. Napakalaki ng halaga at agad na naisip ni Hana na isauli ito. Ngunit kilala niya ang ugali ni Myungji, kaya't pinili niyang huwag nang magdulot ng gulo. Ibinigay na lang niya ang jacket kay Sohee, kasama ang sobre. Ipinaliwanag niya na ibinigay iyon ni Myungji, ngunit hindi niya matatanggap ang ganoon kalaking halaga. Tahimik lamang si Sohee. Basta na lang niyang itinapon ang sobre sa kanyang drawer. Kinahapunan, tinawagan ni G-Shock si Song-il upang ibalita na maayos na ang kanilang plano. Nakakansela na niya ang ilang kontrata at malaking halaga na ang nalugi sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Song-il at pinuri siyang magpatuloy. Samantala, biglang tinipon ni Sohee ang lahat sa opisina. Ipinahayag niya na may nanakaw ng pera mula sa kanyang drawer at agad na nagsimulang suriin ang mga bag ng empleyado. Sa huli, mula sa bag ni Hana lumabas ang sobre at agad niya itong inakusahan ng pagnanakaw. Nanlaki ang mga mata ni Hana.
Mariin niyang itinanggi, sinabing si Sohee mismo ang nagbigay ng sobre sa kanya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Sohee at tinakot siyang tatawag ng pulis. Sa kagustuhang patunayan ang kanyang sarili, nagmadali si Hana sa CCTV recordings, ngunit nadiskubre niyang nabura na ang footage. Nataranta siya, walang matakbuhan, at desperadong humanap ng ibang paraan para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Galit na galit si G-Shock nang marinig ang nangyari. Hinarap niya si Sohee at inutusan itong tigilan ang pang-aapi kay Hana. Ngunit sumigaw si Sohee, sinisisi siya na siya ang dahilan ng lahat. Ikaw ang unang nagdeklara ng giyera, kaya sisirain ko rin ang kapatid mo, bulong niya bago tuluyang umalis. Hinabol siya ni Hana at nakiusap, alam kong wala akong ninakaw. May ibang naglagay ng sobre sa bag ko. Binura ang mga kamera. Kapag nag-imbestiga ang pulis, malalaman nila ang totoo. Nabahala si Sohee. Palihim niyang kinontak ang teknisyan at inutusan itong sirain na tuluyan ang mga tapes. Samantala, nakatanggap si Eugene ng mensahe mula sa mga investigador tungkol sa kaso ni Sophie. May nakita raw silang isang dalagang tugma sa paglalarawan ng kanyang anak at humihingi sila ng DNA test. Labis ang galak ni Eugene. Ikinuwento niya ang balita. Nagtanong si Ma'am G kung bakit siya sigurado, ngunit mumiti si Eugene na may kumikislap na mga mata. Nakita ko ang kanyang ngiti sa aking panaginip. Alam kong siya yon. Dahil dito, lalo pang nabalisa si Sohee. Samantala, bumalik sa alaala ni Hana ang huling pagkikita nila ni Dana na noon ay galing Amerika kasama ang kanyang bagong silang na anak. Unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Dana at naghahanda itong muling makapiling ang kanilang pamilya. Ngunit bago pa man dumating ang trahedya. Namatay si Dana sa isang aksidente at ang tanging naiwan ay ang kanyang anak na si Yeonchong. Mula noon, nangako si Hana na palakihin siya bilang sarili niyang anak kahit anong hirap at sakripisyo. Kaya't ngayon, labis siyang nadurog. Sa oras na natagpuan na niya ang kaunting kapanatagan sa kanyang trabaho, natatakot siyang mawala ng lahat dahil sa maling paratang ni Sohee. Sa kumpanya, nagsimula na ring tratuhin siyang masama ng mga kasamahan, bulungan siya at sulatan ng masasakit na salita ang kanyang mesa. Halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng isang video. Nakita roon si Sohee mismo, kinukuha ang pera mula sa drawer at inilalagay ito sa bag ni Hana. Tumalon ang puso ni Hana sa tuwa. Sa wakas, hawak niya ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente. Sandali niyang naisip na i-upload ito at ipahiya si Sohee sa lahat. Ngunit nagpigil siya. Alam niyang makapangyarihan si Sohee at mapaghiganti. Maaari nitong agawin ang kanyang telepono, sirain ang video, at gantihan siya ng walang makakapigil. Sa halip, pinili ni Hana ang ibang paraan. Nilapitan niya si Sohee at kunwaring humingi ng tawad. Sinabi niyang baka napagpalit lang ang mga sobre, at ang naibalik niyang pera ay para sana sa daycare ni Yeonchong, hindi kay Ma'am G. Naisip ni Sohee na kung itutuloy pa niya ito, baka siya mismo ang mabuking, kaya pinili niyang bitawan na ang usapan. Nakamit na rin niya ang gusto, mapahiya si Hana sa lahat at mapilit itong yumuko. Sa wakas, nakalaya si Hana mula sa bulo. Ginamit niya ang maliit na natira sa kanyang sweldo at bumili ng bagong damit. Pag-uwi niya, gulat siyang wala si Yeonchong sa bahay. Kinabahan siya hanggang sa makita niya itong kasama ni Eugene. Nataranta siya at mabilis na lumapit, ngunit laking gulat niya nang mainit siyang batiin ni Eugene at tratuhin ng may respeto. Maging si Yeonchong ay pinuri nito dahil sa kanyang mabuting asal. Lumambot ang puso ni Hana. Mahiyain na iniabot ni Yeonchong kay Eugene ang kanyang bola at mumiti ito sa kanya. Sa ilang sandali, tila ang tadhana mismo ang muling naghahabi ng kanilang mga buhay. Pagkatapos, namasyal sina Hana at Yeonchong, ngunit aksidenteng napagpalit ang kanyang bag sa bag ng ibang babae. Nang kanyang isauli at itanong kung sino ang may-ari, natuklasan niyang nakatira pala ito sa katapat na gusali. Kumatok si Hana sa pinto at laking gulat niya nang si Jin-ku ang bumungad. Doon niya lang napagtanto na kapitbahay pala niya ito. Agad siyang humingi ng paumanhin, kinuha ang kanyang bag at umalis. Samantala, nakatanggap si Eugene ng panibagong tawag mula sa investigador. Ikinakalungkot nito na lahat ng DNA samples ay kontaminado, kaya hindi pa rin nila matukoy ang kanyang anak. Nawasak si Eugene sa balita, nawala ng malay sa matinding pagdadalamhati. Eksakto namang dumating si Sung Ho mula Amerika. Pagdating niya sa bahay, inabutan niyang bumagsak si Eugene. Agad niya itong dinala sa ospital. Doon natin nalaman na si Sung Ho pala ang tumawag at nagsabing kontaminado ang DNA, sinadya niyang gawin iyon upang tuluyang sumuko si Eugene sa paghahanap. Nang marinig ni Jin-ku na na-ospital si Eugene, agad siyang tumakbo roon upang tingnan ang kanyang kalagayan. Samantala, nakatanggap si Hana ng tawag mula sa investigador. Ipinaliwanag nito na may natagpuan silang matandang babae na ang DNA ay halos tugma kay Yeonchong at naghahanda na silang kumuha ng sampol. Ngunit bago pa man maisagawa ang pagsusuri, bigla itong pumanaw. Pumunta si Hana sa ospital upang ayusin ang mga papeles at ihanda ang libing. Habang pumipirma siya ng mga dokumento, mag-isa namang naghihintay si Yeonchong sa upuan. Sa pagkakataon din iyon, nandoon si Sung Ho. Mabait niya itong binati at kinausap ng may init at pagmamalasakit. Humanga si Sung Ho sa magalang na ugali ng bata, kaya tinanong niya ang pangalan nito. Yeonchong, sagot ng bata. Nang tanungin kung nasaan ang kanyang ina, tahimik nitong sinabi, patay na siya. Ngayon nakatira ako sa kaibigan ng nanay ko. Nasa loob siya kasama ang doktor. Pagbalik ni Hana, nagsorry siya, iniisip na baka naistorbo ng bata ang lalaki. Ngunit umiling si Sung Ho at sinabing napakabuting bata ni Yeonchong. Maya-maya, isinabog ni Hana, ni Yeonchong, at ng kanyang mga kapatid ang abo ng diumano'y lola ni Yeonchong sa ilog at nagdaos ng simpleng libing, halos sila lang ang dumalo. Pagkaraan nito, nagpasya si Sung Ho na mag-imbestiga pa.
Nagbalik loob siya na may peking balbas at pumunta sa ampunan kung saan minsang tumira si Dana. Nagtanong siya, ngunit sinabi ng direktor na wala siyang kilalang ganoong pangalan at hindi siya matutulungan. Samantala, nakadiskubre si Suhi ng isang nakakagulat na bagay. Lumipat si Ji-shock sa apartment na eksaktong katapat ng kanya, sa tapat mismo ng lugar kung saan sila ni Jin-ko dapat ikakasal. Palagi siyang nababagabag sa presensya nito, bawat salita at ngisi ni Ji-shock ay parang tusok sa kanyang dibdib. Nang mabalitaan ni Jin-ko na namatay na ang lola ni Yeon-chong, tahimik niyang iniabot kay Hana ang isang sobre ng pera at pinakiusapang ibigay iyon kay Yeon-chong. Taos-pusong nagpasalamat si Hana, ngunit tumanggi ang bata. Ipinaliwanag niya ng banayad na pera iyon para sa kanya, na magagamit niya kailanman, at nangakong palagi siyang maglalaan para rito. Kinabukasan, nang ihatid ni Hana si Yeon-chong sa kindergarten, natanggap niya ang resulta ng pagsusuri. Napatunayan na ang babaeng kanilang inilibing ay hindi ang tunay na lola ni Yeon-chong. Gumaan ang kanyang pakiramdam, may pag-asa pa. Samantala, natuklasan ni Sung-ho ang katotohanan sa sarili niyang paraan. Napagtanto niyang mayroon pala siyang apo, si Yeon-chong, na inalagaan ni Hana bilang sarili niyang anak matapos mamatay si Dana. Nabigla ngunit lubos na natuwa si Sung-ho. Naalala niyang ito ang batang una niyang nakilala at agad niyang nagustuhan. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Nais niyang mapalapit dito, kaya muling nagbalakayo si Sung-ho sa pagkakataong ito bilang Santa Claus. Dumating siya sa kindergarten ni Yeon-chong dala ang mga regalo para sa lahat ng bata. Nang sumapit ang turn ni Yeon-chong, inabot niya ang regalo, ngunit nang tumingin siya sa bata ay bigla siyang naluha ng todo. Nagulat si Yeon-chong, tumakbo at yumakap sa kanya sa harap ng mga kaklase. Pagkatapos ng klase, nagpasalamat ang guro kay Santa at inalok siyang bayaran, ngunit tumanggi si Sung-ho. Sinabi niyang wala siyang gustong kapalit, na lahat ng kanyang ginawa ay galing sa puso. Nag-iwan siya ng malaking donasyon para sa pangangailangan ng mga bata ngayong Kapaskuhan at umalis. Ngunit sinundan siya ni Yeon-chong hanggang sa pinto, hawak ang regalo. Ayoko nito, sabi ng bata. Pwede ko bang ipalit? Nagulat si Sung-ho at tinanong kung ano ang gusto niya. Sagot ni Yeon-chong, ayokong pera o laruan. Gusto ko lang maging masaya si Tita Hana. At gusto kong makita ang lola ko. Sumakit ang puso ni Sung-ho. Labis niyang nais tuparin ang mga hiling ng bata, ngunit natakot siya. Kung malalaman ng iba na si Yeon-chong ang anak ni Sophie, maaari rin siyang malagay sa panganib kagaya ng kanyang ina. Kaya't nagpasya siyang bantayan na lamang siya mula sa malayo. Samantala, ginantimpalaan ni Jin-ko si Hana sa kanyang kasipagan sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa hapunan. Naging mainit ang kanilang gabi, mas lalo silang napalapit sa isa't isa. Ngunit si Eugene ay nananatiling balot sa kawalan ng pag-asa. Paulit-ulit siyang nagpadala ng mga mensahe kay Sung-ho, nagmamakaawa ng sagot, sinasabing malapit na niyang matagpuan ang kanilang anak. Ngunit hindi siya pinansin ni Sung-ho, takot na harapin siya. Maya-maya, nakatanggap si Jin-ko ng tawag. Nais siyang makipagkita ni Prince Hassan. Isinama niya si Hana. Pagdating nila, laking gulat ni Hana nang personal siyang pasalamatan ng prinsipe at tinanong kung kumusta ang kanyang trabaho sa hotel. Nagulat si Hana, paano niya nalaman? Ibinunyag ng prinsipe na yon ang kanyang kondisyon bago pumirma ng kontrata kay Jin-ko, dapat si Hana ang opisyal na tagasalin. Nang malaman ni Hana na kinuha lamang siya dahil sa kahilingan ng prinsipe at hindi dahil sa sariling talento, labis siyang nasaktan. Sinubukan siyang pakalmahin ni Jin-ko, ngunit mariin niyang tinanong kung ano na ang mangyayari sa kanya kapag nagbulungan ang lahat sa likuran niya. Maaari siyang tanggalin sa sandaling matapos ang kontrata. Nangako si Jin-ko na hinding-hindi iyon mangyayari. Tiniyak niyang tunay na may talento siya at hindi lang naroon dahil sa kontrata. Hinimok niya itong sumakay na sa sasakyan upang makapag-usap sila ng mas tahimik. Tumanggi si Hana, ngunit nagpumilit si Jin-ko at halos persahin siyang sumakay. Bago pa man siya muling makipagtalo, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula sa police station. Nandoon si Yeon-chong. Nagpanik si Hana at agad na nagpunta roon at laking gulat niya nang makita hindi lamang si Yeon-chong kundi pati ang ina ni Jin-ko. Naguluhan si Jin-ko at tinanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng kanyang ina na nagutom si Yeon-chong kaya inimbitahan niya itong kumain. Ngunit nang bumaba siya upang maglabas ng basura, may bisikletang dumaan at muntik nang mabangga ang bata. Naiulat ito ng pulisya sa ampunan at ngayon ay may banta na si Yeon-chong ay maaaring kunin mula kay Hana. Nabuwal si Hana sa takot, ngunit tinitiyak ni Jin-ko sa kanya na hindi sinasadya ng kanyang ina ang nangyari. Gayunman, takot na takot pa rin si Hana na maagaw sa kanya si Yeon-chong. Nangako si Jin-ko na sila ang magpoprotekta sa bata. Kalaunan ay kumalma rin ang lahat at maging ang ina ni Jin-ko ay pumayag na umatras. Humingi ng paumanhin si Hana sa direktor ng ampunan na may pag-aalinlangang pumayag na manatili si Yeon-chong, ngunit binalaan siyang kapag may nangyaring muli, kukunin niya ito nang walang pagdadalawang isip. Pagkatapos, inihatid sila ni Jin-ko pauwi. Doon niya unang natanto ang katotohanan, hindi pala tunay na anak ni Hana si Yeon-chong, kundi anak ng kanyang yumaong kaibigan. Nabigla siya. Paano kayang may taong handang magsakripisyo ng ganoon, magtrabaho ng walang tigil, magdusa ng paulit-ulit, para sa batang hindi niya sariling dugo? Lalong tumindi ang paghanga niya kay Hana. Kinabukasan, sinuot ni Hana ang marangyang kasuotan na ibinigay sa kanya ni Eugene. Nagniningning ang mukha ni Yeon-chong sa tuwa, sinabing ang ganda-ganda niya at bagay na bagay sa kanya ang damit. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang saya. Dumating si Suhi sa trabaho na suot ang eksaktong parehong kasuotan. Galit na galit siya at nagpasya na hindi na muling maisusuot iyon ni Hana. Buong araw, sinundan-sundan niya ito. Hanggang sa hindi sinasadyang mabuhusan ni Suhi ng mainit na kape ang damit ni Hana at nasira ito.
Halos maiyak si Hana sa galit. Napansin ito ni Jinku at pinayapa siya nang angakong kakausapin si Sohee. Ngunit kumalat na ang bulong-bulungan sa opisina na nilalandi raw ni Hana si Jinku na ginagaya niya ang estilo ni Sohee upang maakit ito. Kinagabihan, muling tinangka ni Sohee na ipahiya siya gamit ang isa pang tasa ng kape. Ngunit sa pagkakataong ito, lumaban si Hana. Nang tangkain ni Sohee na ibuhos ito, agad niyang hinarang at ibinuhos ang sarili niyang tasa pabalik dito. Nagulat ang lahat sa opisina. Simula noon, nagpasya si Hana na sinumang babasto sa kanya ay babalikan niya ng parehong paraan. Nang makarating ang balita kay G-Shock, galit siyang nagbabala kay Sohee, "Kapag hinawakan mo pa si Hana, makikita mo ang panig ko na hindi mo gugustuhin." Samantala, palihim na pumasok si Sung-ho sa gusali ng kumpanya. Nang makita niya si Eugene sa unahan, agad siyang nagtago. Mula sa dilim, narinig niyang nag-uusap ito at ang kanyang abogado. Nang hihinayang si Eugene na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot si Sung-ho sa kanyang mga email. Di nagtagal, nagpasya si Sung-ho na magpadala ng liham. Nang matanggap ito ni Eugene, nanigas siya. Ang selyo sa sobre ay nagpapatunay na mula nga ito kay Sung-ho. Nanginginig siyang binuksan iyon. Nakasulat sa liham na matagal nang patay si Sophie at na hindi na niya makikita ang kanyang anak. Ngunit nakasaad din doon na mayroon siyang apo na dapat niyang protektahan. Nakalakip ang mga litrato ni Sophie kasama ang kanyang bagong pamilya sa Amerika, pati na ang birth certificate at DNA analysis. Nanlumo si Eugene at nawalan ng malay. Tamang-tama namang dumating si Jinku at nataranta nang makita siyang walang malay. Tinawagan niya agad ang ambulansya, ngunit tumanggi si Eugene at nagpumilit na manatili na lamang sa bahay. Binuhat siya ni Jinku at hindi siya iniwan. Pagmulat niya, tinanong niya kung nakita ba nito ang mga papel. Umamin si Jinku na nakita niya, ngunit nanumpang hindi niya sasabihin sa kahit sino. Ibinalik niya ang lahat sa sobre at itinago para mapanatiling ligtas. Nagpasalamat si Eugene at nakiusap na tulungan siyang hanapin ang kanyang apo. Nangako si Jin kung nagagawin niya ang lahat, ngunit binalaan siyang huwag na huwag sasabihin ito kahit kanino, lalo na kay Sohee. Ngunit paglabas niya ng silid, nagulat siya nang makita ang kanyang ina roon, nakasuot ng kakaibang damit. Nagtaka siya at agad na nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Lalong nabigla si Jin kung nang lumabas si Myung-ji mula sa likuran, mapangahas na ipinaliwanag na dumating siya upang tumulong. Ang totoo, sabuatan pala ang dalawa. Palihim na nagtrabaho ang ina ni Jin-ku bilang utusan ni Myung-ji, lahat para masiguro ang pagpapakasal ni Jin-ku kay Sohee, samantalang nananatiling walang alam si Jin-ku sa lahat ng ito. Samantala, nagtungo si Jin-ku sa ampunan kung saan minsang tumira si Sophie. Tinanong niya ang direktor tungkol sa anumang bakas nito. Umiling ang babae, sinasabing wala siyang alam maliban sa isang batang babae na akma sa kanyang paglalarawan na inampon noon pa, sa pangalang Dana. Hindi na ito bumalik. Ngunit bago siya umalis, ipinakita ng mga kawani ang isang guhit na iniwan nito kasama ang isang kaibigan. Nang mabasa ni Jin-ku ang mga salitang nakasulat sa ibaba, biglang kumirot ang kanyang puso. Hana at Dana, magkaibigang walang hanggan. Kasabay nito, desperadong sinikap ni Eugene na alamin ang tungkol sa liham na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang magtanong siya, sinabihan siyang walang dapat ikabahala, na isa lamang itong hungkag na banta. Ngunit sa kaibuturan niya, dama niyang may mali. Marami na siyang natanggap na pagbabanta noon, ngunit kailanman ay hindi siya natitinag. Ngayon, kakaiba ang kanyang naramdaman. Para bang may kinalaman ito kay Sophie. Buong tapang niyang ipinangako na hahanapin niya ang sobrang iyon, anuman ang mangyari. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang nangyari sa ampunan. Ang tunay na pangalan ng kanyang anak ay Dana. Doon ito nanirahan hanggang sa magdalaga, mag-asawa, magkaanak, at sa huli ay lumipad papuntang Amerika. Bumalik si Dana sa Korea upang hanapin ang kanyang pamilya, ngunit bago niya magawa iyon, nasawi siya sa isang aksidente sa sasakyan nang tumakas ang driver. Wasak na wasak si Eugene, ngunit kahit paano'y nakaramdam ng ginhawa dahil nalaman na rin niya ang katotohanan. Nakiusap siya sa tagapamahala ng ampunan na huwag itong banggitin kahit kanino, lalo na kay Sohee. Kinagabihan, sumulat siya kay Sung-ho, kumbinsidong siya ang nagpadala ng liham. Alam kong ikaw ang nagsabi sa akin tungkol sa pagkamatay ni Sophie. Kailangan kong tipunin ang natitira sa aking pamilya. Gusto kong makita ang apo ko. Nakikiusap ako, kung malapit siya, ipadala mo siya sa akin. Ang kaligtasan niya lamang ang pinahahalagahan ko ngayon. Samantala, ipinakita ni Jin-ku kay Eugene ang litrato na nahanap niya at nakumpirma nitong talagang nanirahan ang anak niyang si Sophie sa ampunang iyon. Nagpasya siyang bumisita mismo, kunwari isang donor. Nagtanong siya tungkol sa mga batang maaari niyang suportahan, at partikular na tinanong si Dana. Ngunit itinanggi ng tagapamahala ang lahat, iginiit niyang wala siyang alam. Nasunog na raw ang mga lumang record taon na ang nakalipas. Wala nang bakas na natira. Bigong umalis sila sa ampunan at bumalik sa kumpanya, kung saan nadatnan nila si Hana na naghihintay pa rin, maputla ang mukha sa gutom. Hindi kinayang makita ni Jin-ku ang ganong itsura niya, kaya nagpasya siyang ilabas ito para kumain. Kasabay nito, tinawagan niya si Sohee at sinabing dumating na ang kanilang mga larawan sa kasal at pinapapunta siyang kunin iyon. Ngunit pagdating niya sa litratista, nawawala ang mga ito. Napag-alaman niyang ipinadala direkta kay G-Shock. Pumunta si Sohee upang kunin ang mga larawan, ngunit sinamantala ni G-Shock ang pagkakataon para hilahin siya papasok. Sinubukan siyang lituhin, nilalandi at ipinaparamdam na may lugar pa rin siya sa buhay nito. Ngunit nagkunwari si Sohee ng katapangan at mariing sinabi, hinding-hindi na siya babalik dito, pakakasalan niya si Jin-ku at mawawala ang lahat kay G-Shock. Subalit nilinlang siya ng sariling damdamin.
Sa kaibuturan, may nararamdaman pa rin siya para dito. Habang pauwi, bumalik sa isip niya ang mga alaala nila sa Amerika. Doon niya napagtanto na hindi niya talaga minamahal si Jinko. Pumapayag lamang siyang magpakasal dahil sa pressure sapagkat siya ang tagapagmana ng kumpanya. Kung hindi lilitaw si Sophie, siya lamang ang katiyakan ng kinabukasan niya. Samantala, nagpatuloy sina Jinko at Hana sa pag-uusap habang kumakain. Napunta ang usapan nila sa pamilya at naging mainit, tapat at malalim ang kanilang salitaan. Natuklasan nilang magkahawig sila, parehong mabait, parehong may hangaring tumulong sa iba. Di naglaon, dinala siya ni Hana sa paborito niyang lugar, isang palaruan para sa mga bata. Ipinaliwanag niya na doon niya inilalabas ang lahat ng stress. Mahilig siyang tumalon, gumalaw, at sunugin ang lahat ng negatibong enerhiya sa loob niya. Habang nagtatawanan sila roon, tumunog ang telepono ni Jinko, isang mensahe mula kay Sohee. "Naghihintay ako sa'yo." Sagot niya, "Paparating na ako," ngunit napilitan siyang maghintay dahil sa ulan. Inialok niya ang kanyang jacket kay Hana, iginiit na huwag itong magkasakit. Nagpasalamat si Hana at umalis. Nang tuluyang makarating si Jinko kay Sohee, agad nitong tinanong ang tungkol sa jacket. Nagsinungaling siya, sinabing nasa kotse pa ito. Samantala, lumambot ang puso ni Sungho. Sa wakas, ipinadala niya kay Eugene ang litrato ng kanyang apo. Nang magbukas ito sa telepono niya, napasinghap siya sa gulat. Ang bata ay siya ring nakita niya minsan sa mall kasama si Hana, ang batang agad na pumukaw sa kanyang puso sa unang tingin. Tama ang kutob niya mula pa noon. Hindi ito ordinaryong bata. Ito ang kanyang apo. Ngunit kasunod nito ang isa pang nakakatakot na mensahe mula kay Sungho. Kapag may nakatuklas na anak ni Sohee ang batang ito, ang tagapagmana, wawasakin din nila siya gaya ng ginawa nila kay Sohee. Nanginig sa takot si Eugene at nagpa siya na huwag sabihin kahit kanino, kahit kay Sohee. Tanging kay Jinko lamang siya nagtapat, pakiusap na samahan siya. "Natagpuan ko na ang apo ko," bulong niya. Nagulat si Jinko. "Sino siya?" Nanginginig ang tinig niya. "Si Yunchong," sagot ni Eugene, ang batang inaalagaan ni Hana. Natigilan si Jinko. Tumama sa kanya ang revelasyon tulad ng kulob. Bumalik sa isip niya ang guhit na nakita niya sa ampunan. Hana at Dana magkaibigang tunay. Sa wakas, naunawaan niya ang katotohanan. Si Hana, ang babaeng nasa tabi niya sa lahat ng oras, ang pinakamatalik na kaibigan ni Dana, ang siyang pinagkatiwalaang magpalaki sa anak ni Sophie. Nagpasya silang lahat na puntahan si Yunchong. Samantala, inihanda ni Hana ang jacket ni Jinko matapos itong labhan. Sa parehong oras, sinamantala ni Myungji ang pagkakataon na wala ang ina ni Sophie sa bahay at sinubukan niyang buksan ang safe. Nang hindi niya ito magawa, umupa siya ng magnanakaw para tulungan siya. Sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo sina Yunchong at Ji Chang nang biglang dumating ang landlady. Malamig ang anunsyo niya, mayroon na lamang silang isang linggo para lumisan dahil ibebenta ang bahay. Nagalit si Ji Chang, sigaw na dapat man lang ay binigyan sila ng isang buwang palugit. Ngunit hindi ito nagmalasakit at umalis, iniwan silang desperado. Maya-maya, nang makita ni Sohee ang jacket ni Jinko sa kamay ni Hana, napagtanto niyang nagsinungaling si Jinko kagabi. Hindi iyon naiwan sa kotse gaya ng sinabi niya. Kasama niya si Hana. Nag-alab sa selos si Sohee at sumugod kay Hana, galit na sinabihan ito. "Kung hindi ka lalayo sa fancy ko, babaeng mang-aagaw, dudurugin ko ang mukha mo sa sahig." Ngunit nanatiling kalmado si Hana. "Huminahon ka. Wala akong pakialam kay Jinko. Magkasamahan lang kami sa trabaho, wala nang iba. Wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Baka dapat magkaroon ka ng kaunting tiwala sa sarili mo." Bukod pa rito, ang babaeng tunay na pinahahalagahan ng lalaki niya, hindi kailanman kumakapit ng ganito kahigpit. Matalim ang tama ng mga salitang iyon. Sa sobrang galit na naglakas loob pang sumagot si Hana, nagplano ng paghihiganti si Sohee. Lumapit siya sa ina ni Jinko at binulungan ito ng kasinungalingan. Homewrecker ang babaeng iyon. Nilalandi niya ang mga lalaki. Ang batang kasama niya, hindi anak ng kaibigan niya. Iyon ang anak niya sa labas, lihim na isinilang. Kaya niya itinatago ang bata. Madaling maimpluwensyang ina ni Jinko ang nagdeklara na hindi na niya kakausapin si Hana muli at hindi niya papayagang pumasok sa bahay. Samantala, nagkaroon na ng pagkakataon si Eugene na makita ang kanyang apo. Habang sinisikad ni Yunchong ang bola sa labas, nanaig sa puso niya ang pagnanasang tumakbo at niyakap ang bata, pero nagpipigil siya. Dumating si Hana at mabilis na sinabi ni Yunchong na gustong paalisin sila ng may-ari ng bahay. Narinig iyon ni Eugene at gustong tumulong, ngunit hindi niya alam kung paano. Narinig din ni Sungho ang lahat at nagpasya siyang tumulong. Pagkaraan, nang sinasawatan ni Eugene na naglalakad sila papunta sa supermarket, sumama siya at ginamit ang pagkakataon para lumapit. Pinanyaya niya silang lahat sa tanghalian at sinabi, "Mahusay kang manggagawa, Hana. Hinahangaan kita." Sa mesa, naglaro-laro si Yunchong na pumukaw ng tawa ng lahat. Tinanong niya si Eugene kung may mga kaibigan ba siya. Ngumiti si Eugene ng may lungkot. "Wala." Napangiti si Yunchong. "Simula ngayon, magiging kaibigan mo ako." Pinakain pa niya siya gamit ang maliit niyang kamay. Nasira ang pagkakontrol ni Eugene. Umalis siya patungo sa banyo at doon siya umiyak ng todo. Lahat ng ginagawa ni Yunchong ay nagpapaalala sa kanya kay Sophie. Sinundan siya ni Hana upang aliwin, mahina ang pagtatanong kung may problema. Pinawi ni Eugene at sinabing pagod lang siya at nagpapasalamat siya kay Hana. Naiiyak si Hana sa hindi niya maunawaan ang dahilan ng labis na pasasalamat, pero hindi na nagpataas pa ng usapan. Pagkatapos ng tanghalian, idinikit ni Yunchong ang isang cute na sticker sa kamay ni Eugene. Umuwi siyang masaya at nagliliwanag, ngunit nang mapansin ni Myungji ang sticker, tinanong niya kung saan nanggaling iyon.
Naiilang na nagsinungaling si Eugene, sinabing nagkasugat siya at tinakpan iyon ni Yunchong para sa kanya. Gabing iyon, ninangyari niyang pagmamakaawa kay Jin-ku na magpa-DNA test kahit alam na ng puso niya na apo niya si Yunchong. Kailangan lang niya ng patunay para mapatahimik ang kanyang kaluluwa. Samantala, naging mausisa si Myung-ji at pinapagawa si Sohee na alamin kay Jin-ku kung saan siya nandoon kasama si Eugene, pero matalino si Jin-ku at hindi siya binigyan ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Naiinis, sumuko si Sohee at direktang nagpunta kay Myung-ji, nagbanta, lalapit si Hana kay Jin-ku. Kahit ang direktor, nagustuhan na siya, binibigyan siya ng regalo at pinupuri. Natatakot ako na kukunin niya si Jin-ku at sisirain ang lahat para sa atin. Samantala, nalaman ni Eugene na kinabukasan ay anibersaryo ng pagkamatay ng yumaong ina ni Hana. Nagpadala siya ng malaking dami ng pagkain at handog para magamit ng pamilya. Tuwang-tuwa si Ji Chang at Jessie sa handaan, at dumating pa si Ji-shock, pagkakataon na hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Nang tinanong ni Ji-shock kung saan nanggaling ang lahat ng pagkain iyon, sinabi nila na si Direktor Eugene ang nagpadala, nagdidilim ang mukha niya sa galit. Paano siya nangahas na pumatay sa pamilya ko at ngayon nagpapakita pa ng pagluluksa? Siya ang dahilan ng pagkamatay nila. Sumabog ang galit niya, pero nang tinanong siya ni Ji Chang kung bakit, tumanggi si Ji-shock na magpaliwanag. Akala nila sinusubukan lang niyang sirain ang kanilang kaligayahan. Nagalit silang labis at pinatalsik siya. Ayaw na naming ikaw ang maging kapatid namin. Lumayas ka. Ayaw na naming makita ang mukha mo muli. Pinalayas nila siya palabas ng bahay, pabalik sa maliit niyang apartment. Nanood si Yunchong ng buong pangyayari, nanginginig sa takot, hanggang sa napaihi siya. Agad siyang niyakap ni Hana para aliwin. Anumang bata sa edad mo ay matatakot na makita yon. Huwag kang mag-alala, hindi ito kasalanan mo. Samantala, nilubog ni Ji-shock ang sarili sa alak. Hindi na kayanan bumalik sa bahay at nabuwal sa kalye. Sa pagkakataon, napadaan si Sohee at nakita siya. Hinila niya pabalik sa apartment ni Ji-shock, pero nang subukan niyang umalis, hinawakan siya nito at nakiusap na huwag siyang iwan. Tinanggal ni Sohee ang kanyang sarili ng malamig at lumabas. Pagbalik sa bahay ni Eugene, dumating na ang resulta ng DNA test. Kinumpirma nito ang pinakamalaking pag-asa niya, si Yunchong nga ang apo niya. Napuno ng kagalakan, agad siyang nagplano kung paano ilalapit ang bata sa kanya. Lalo siyang natuwa nang magpadala si Hana ng palumpon ng bulaklak bilang pasasalamat sa pagkain kahapon. Nang makita ni Sohee ang mga bulaklak, tinanong niya kung sino ang nagpadala. Masayang sumagot si Eugene, si Hana. Napakabait at napaka-cute niyang bata. Nag-apoy ng selos si Sohee sa loob. Nagsimulang magplano si Sohee kung paano alisin si Hana, naninirang puri sa kanya kay Eugene at muling inakusahan na nag-aalaga ng anak na ipinanganak sa labas. Ngunit hindi pinansin ni Eugene ang mga paratang. Sa halip, pinuri niya si Hana at inihayag pa na si Hana ang magiging bagong supervisor para sa paparating na delegasyong Chino. Dumating si Jin-ku kay Eugene at ikinuwento ang naging usapan nila ni Yunchong. Tinanong ko siya kung ano ang gagawin niya kapag kinuha siya ng lola niya. Sinabi niya na hindi siya sasama kahit kanino maliban kung kasama si Hana. Mahal niya si Hana at sobrang nakadepende sa kanya. Ngunit hindi ito pinansin ni Eugene. May paraan akong ilalapit pareho sina Hana at Yunchong sa akin. Huwag kang mag-alala. Samantala, nagpunta si Sung-ho sa puntod ni Sophie. Nandoon, bumuhos ang mga alaala. Naalala niya nang una niyang nakilala si Ji-shock, isang araw na muntik sumalpok sa kotse si Ji-shock at sinagip siya ni Sung-ho. Nang buksan niya ang bag ni Ji-shock, nakita niya ang mga dyaryo, litrato, at dokumento, lahat patungkol kay Eugene. Doon niya napagtanto na si Ji-shock ang anak ng isa sa maraming biktima ni Eugene na ninakaw ang negosyo ng pamilya at winasak ang buhay nila magpakailanman. Nang kinausapin niya si Eugene, parang wala siyang pakialam. Doon niya napagpasyahan na umalis at lihim ding tulungan si Ji-shock sa pangalang Song-il. Sa ganitong paraan, maaari niyang bantayan si Ji-shock, siguraduhin hindi ito kikilos ng walang pahintulot, at kasabay nito, mabawi ang kanyang karapatan at turuan si Eugene ng leksyon para sa lahat ng kanyang kawalang katarungan. Samantala, tinanong ni Jin-ku si Eugene kung paano niya balak na mapalapit kay Hana. Sagot niya, may naisip na siyang paraan, magsisinungaling siya kay Hana, sasabihin niyang nawawala ang kanyang anak. Dahil walang alam si Hana tungkol sa tunay niyang pamilya at lumaki sa ampunan, madali raw itong maniniwala. Ngunit hindi nagustuhan ni Jin-ku ang ideya. Sinabi niyang mali ang magsinungaling ng ganoon. Kapag nalaman ni Hana ang katotohanan, siguradong masisira siya. Wala naman siyang ginawang masama para manipulahin ng ganoon. Ngunit tulad ng dati, iniisip lamang ni Eugene ang sarili niya. Samantala, dumating na ang magnanakaw na inupahan ni Myung-ji upang buksan ang safe, ngunit pagkapasok nila, wala silang natagpuan sa loob. Sakto namang dumating si Eugene at naputol ang lahat, wala nang pagkakataon si Myung-ji na ipagpatuloy ang paghahanap. Samantala, nagtungo si Eugene sa puntod ni Sophie. Laking gulat niya nang makita ang napakaraming larawan, si Sophie noong bata, si Sophie noong dalaga, si Sophie kasama si Hana, at maging si Sophie kasama si Yunchong. Hindi na kayanan ni Eugene at umiyak ng todo. Kasabay nito, kinausap ni Jin-ku si Hana ng pribado. Maingat niyang tinanong kung may alam ba siya tungkol sa kanyang ina. Bumuntong hininga si Hana. Sa kasamaang palad, ipinanganak akong nasa ampunan na. Hindi ko siya nakilala. Nang tanungin kung pinangarap niyang makilala ito, lumambot ang mga mata ni Hana. Siyempre, buong buhay ko'y hinintay ko ang araw na yon. Pero panaginip lang iyon. Kung buhay ang nanay ko, matagal na niya akong hinanap. Malinaw na iniwan ako ng pamilya ko. Sa mismong sandaling iyon, napatingin si Eugene sa paligid at napansin ang isang puting bulaklak. Napatigil ang kanyang puso.
Iyon ang paboritong bulaklak ni Sophie, ang parehong bulaklak na laging dinadala ng ama niya. Agad niyang naisip. Bumalik si Sungho mula Amerika at naroon lang, nagtatago. Nagpa siya siyang hanapin ito. Pagbalik niya sa opisina, nadatnan niyang naghihintay si Jinko. Nag-alok itong tutulungan siyang dalhin si Hana sa buhay niya, ngunit iginiit na dapat muna niyang sabihin ang katotohanan kay Hana. Mariing tumanggi si Eugene. Kapag nalaman niya, baka itakwil niya ako. Lubos na nalungkot si Jinko. Ayaw niya sa mga kasinungalingan pero wala siyang nagawa kundi manahimik. Samantala, sa bahay ni Hana, nagsimula siyang mag-empake. Pinapaalis na sila ng landlord. Ngunit kinabukasan, nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. May bumili ng bahay at pinayagan silang manatili. Ang taong iyon ay titira lamang sa isang kwarto at madalas ay wala dahil sa trabaho. Sino iyon? Walang iba kundi si Sungho, ang kanyang lolo, na ginawa ang lahat para mailigtas ang tahanan sa pagkakabenta. Ngayon, malapit na siyang makapiling ang kanyang apo na si Yunchong at maprotektahan ito. Paglaon, napansin ni Jinko sa trabaho na parang may dinadala si Hana. Nang tanungin niya, ipinaliwanag nitong muntik na silang mawalan ng bahay, ngunit may mabuting loob na bumili at pinayagan silang manatili. Masaya si Jinko para sa kanya. Ngunit narinig ni Myungji ang usapan nila. Lalo siyang nagalit nang makita kung gaano kabait si Jinko kay Hana. Hindi napigil ang galit, sinampal niya si Hana sa harap ng lahat, sabay sigaw ng akusasyon, "Mang-agaw ka. Gusto mong kunin si Jinko mula kay Suhi." Umalinggaw ang sigawan sa buong opisina. Dumating si Eugene at nagulat na makita si Myungji na sinasaktan si Hana. Biglang nagalit si Jinko at sinugod si Suhi. "Hindi mo ba mapigilan ang nanay mo? Hindi siya pwedeng umasta ng ganito." Ngunit binaliktad ni Suhi ang sitwasyon. "At ikaw? Sino bang nagsabi sa'yo na ibigay sa kanya ang jacket mo? Sino nagsabi sa'yo na maging sobrang bait sa kanya? Ikaw ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Itinutulak mo ako palayo." Inasahan niyang kampihan siya ni Jinko, ngunit malamig ang tingin nito. "Kapag sinaktan ulit ng nanay mo si Hana, hindi mo magugustuhan ang magiging reaksyon ko." Pati si Eugene ay pinahiya si Myungji, winasak ang kanyang dangal. "Humingi ka ng tawad kay Hana o hindi ka na makakabalik kailanman sa kumpanyang ito." Ngunit sa halip na mag-sorry, lalo pang nilait ni Myungji si Hana. Nang itinaas muli ang kamay niya, mahigpit itong pinigilan ni Jinko. "Kapag hinawakan mo pa siya, hindi ka na makakabalik dito." Sinubukan ni Suhi na ayusin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghahagis ng pera kay Hana. "O ito, para sa pagpapagamot mo." Ngunit matatag na tumayo si Hana. "May dignidad ako. Wala akong kailangan ni isang kusing mula sa inyo ng nanay mo. Kaya kong gamutin ang sarili ko. At kapag sinubukan niyong muli akong ipahiya, idadaan ko ito sa batas." Dahil sa pangyayaring iyon, lalong nakumbinsi si Eugene na ang tanging paraan para maprotektahan si Hana ay tanggapin siya bilang anak. Nagmakaawa siya kay Jin kung na muling pag-isipan ang pagtulong sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita sa kumpanya, sinampal ni Myungji si Hana. Nang marinig ni Ji-shock na sinaktan ang kanyang kapatid, hindi na niya napigilan ang galit. Sinisi niya ang sarili sa lahat ng nangyayari kay Hana. Nagdilim ang kanyang dugo. Doon naubos ang lakas ni Hana at umabot siya sa sukdulan. Lumapit siya kay Jinko at malamig na sinabi, "Ayokong mapansin mo pa ako. Simula ngayon, huwag mo na akong kausapin kung hindi tungkol sa trabaho." Tumalikod siyang aalis. Pero pinigilan siya ni Jinko, nanginginig ang boses. "Patawarin mo ako, Hana. Pero hindi ko kayang tigilan ang pag-aalala sa'yo. Ano man ang mangyari, palagi kitang isipin. Hindi ko ito kayang kontrolin." Galit at litong-lito, nag-walkout si Hana. Samantala, nagpa siya si Ji-shock na hindi pwedeng palampasin ang kahihiyang iyon. Inutusan niya ang kanyang abogado na magsampa ng formal na reklamo laban kay Myungji, ang bruha, dahil sa pananakit at pananampal sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Hana para sunduin si Yunchong sa daycare. Sa daan, nagkataon na nakasalubong niya ang ina ni Jinko. Magalang na binati siya ni Hana, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Si Yunchong lang ang binati nito, sabay tiningnan si Hana mula ulo hanggang paa na puno ng lamig at pamamaliit, na para bang wala siyang halaga. Hindi na lang iyon inintindi ni Hana at nagpatuloy. Nang makauwi siya, nadatnan niya ang mga kapatid niyang sina Jessie at Ji Chang na naghihintay. Naghanda ang mga ito ng espesyal na tanghalian para sa kanya, nais siyang pasayahin matapos ang lahat ng nangyari sa hotel. Hindi nila kayang baliwalain ang sakit na dinanas niya, gusto nilang ngumiti siya muli. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad si Hana sa parke. Naglaro siya na parang bata, tumatalon at naglalakad ng magaan para mailabas ang bigat ng loob, habang pabulong na sinasabi na ang tanging hiling niya ay magkaroon ng ina. Nagkataon, nadaan si Jinko at nakita siya. Napansin niyang tahimik itong umiiyak, pero pinili niyang huwag lapitan para hindi siya mapahiya. Umalis siya nang walang ingay, itinago ang katotohanang nakita niya ang mga luha nito. Samantala, abala si Myungji sa kanilang bahay, desperadong hinahalughog ang opisina ni Eugene para sa mga papel na naging sanhi ng pagbagsak nito, umaasang matutuklasan kung talagang nahanap na ni Eugene ang kanyang anak. Dahil wala siyang makita, inisip niyang nasa kumpanya yon, kaya nagpunta siya roon. Pero pagdating niya, hindi siya pinapasok ng gwardiya. Gulat na gulat siyang sumigaw, "Alam niyo ba kung sino ako? Ina ako ng executive secretary." Ngunit malamig ang tugon ng mga gwardiya, naban siya ayon mismo sa utos ng direktor. Galit na galit siyang nagmura at nanulak, iginiit ang kanyang karapatan, hanggang dumating si Jinko mismo at binalaan siya, "Isa pang salita at tatawag na ako ng pulis." "Lumayas ka." Eksakto namang nakatanggap si Myungji ng tawag mula sa pulisya, may kasong isinampa laban sa kanya dahil sa pananakit.
Nakangatog siyang lumapit kay Eugene, nagmamakaawang makialam ito. Ngunit tumanggi si Eugene. Ikaw ang may gawa nito. Sinabihan kitang humingi ng tawad kay Hana sa harap ng lahat, pero tumanggi ka. Ngayon, harapin mo ang resulta. Inaresto si Mayong-ji. Dahil sa matinding takot, lumapit si Sohee kay Ji-shock, nagmamakaawang bawiin ito ang demanda kung luluhod ang kanyang ina at hihingi ng tawad sa harap ng lahat. Ngunit hindi na tinag si Ji-shock. Nasa mga kamay na ito ni Hana. Siya ang magpapasya. Samantala, kinausap ni Jin-ko si Hana. Tahimik siyang sinabi ni Hana na wala na itong kinalaman sa kanya, tapos na ang nangyari. Ngunit muling nagtanong si Jin-ko tungkol sa kanyang pamilya, ikinagulat ni Hana ang pagiging mapilit niya. Pagkatapos ay ipinaalam niya na may inihandang pagpupulong si Eugene para sa kanya sa isang restaurant. Pagdating ni Hana, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Mayong-ji roon, humihingi ng tawad sa kanya sa harap ng direktor at ng lahat ng naroon. Sa unang pagkakataon, muling naibalik ang dangal at karangalan ni Hana. Samantala, nagtungo si Ji-chang sa opisina ni Ji-shock sa kumpanya. Kinakabahan ngunit tapat, humingi siya ng tawad sa pagtaas ng kamay dito, nang angakong hindi na niya ulitin. Bago umalis, iniabot niya kay Ji-shock ang isang mansanas bilang alay ng kapayapaan. Umiti ng bahagya si Ji-shock at pinatawad siya. Malinis ang puso ng kanyang nakababatang kapatid. Doon, sinamantala ni Hana ang pagkakataon. Sinabi niya na handa siyang tanggapin ang pagkakasundo, pero sa isang kondisyon, hindi na siya magtatrabaho roon, ni hindi na siya magiging bahagi ng kanilang makamandag na laro. Agad sumang-ayon si Eugene, sinabing plano na rin naman niyang alisin si Hana sa trabaho. Maya-maya, natuklasan ni Hana na may iniwan ang ina ni Jin-ko sa kanilang bahay. Ginamit niya ito bilang dahilan para ibalik, at pagkakataon na rin para makausap siya ng direkta. Mahinahon niyang pinaalalahanan ito na huwag nang makialam sa buhay ni Jin-ko. Mag-aasawa na siya. Sigurado akong ayaw ninyong ako pa ang makasira niyan, wika niya. Nagkataon, narinig lahat ni Jin-ko. Lubos siyang nasaktan sa kalupitan ng kanyang ina at kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Pagkaalis nito, pumasok si Jin-ko sa bahay ni Hana. Tapat siyang nagsorry, ngunit binawi lang ito ni Hana. Sanay na ako sa mga ganitong bagay. Lahat ng ina ay nais lamang ng pinakamabuti para sa kanilang anak, natural lang iyon. Pero hindi na nakayanan ni Jin-ko. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Tutulungan kitang hanapin ang tunay mong pamilya. Sa wakas, nagpasya siyang sundin ang plano ni Eugene, sabihin kay Hana na si Eugene ang kanyang tunay na ina. At dito nagtatapos ang palabas. Shout out kay Dancer Gabon at kay Johnson Villegas. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.